Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 774 hanggang 80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang si Alvin ay humarap sa isang mapanganib na sitwasyon, ang isip ni Irish ay naging ganap na blanko at alam niya lamang na walang maaaring mangyari kay Alvin. Ang pakiramdam na iyon ay tila malapit nang mawala sa kanya ang bagay na pinakamahalaga sa kanya. Ito ay isang kakilakilabot at mapang-api na pakiramdam. Swoosh! 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 Ang matutulis na mga kuko ng 4 na malalaking demonyong hayop ay pamunit sa kalangitan at mabangis na kumamaw kay Alvin na umaakyat patungo sa kanila, at ang lalim ng kanilang mga mata ay napuno ng taos-pusong paghamak. Sa ganang kanila, ang isang taong martial artist na napakabata na nangangahas na maging napakayabang sa harap nila ay isang gawa lamang ng panliligaw sa kamatayan. Ang pang-apat na antas ng Void Interpretation Stage na mga general sa 4 na demonyong hayop ay tumingin ng may pag-aalipusta kay Alvin na sumugod sa kanila ngayon. Patayin mo siya! Malakas na sigaw ni Hans mula sa itaas sa kalangitan. Oo, panganay na Young Master. Agad-agad, lumipad palabas ang 4 na general ng Drake Clan na parang nag-transform sila sa 4 na agila na kumikislap ng may pananakot patungo kay Alvin. Nililigawan mo si kamatayan. Bahagyang nanlamig ang mga tingin ni Alvin habang ang isang maliit na panunuya ay bumalot sa mga sulok ng kanyang bibig, at pagkatapos ay isang madilim na liwanag ang sumilay sa kalaliman ng kanyang mga mata. Kasabay ng kanyang cultivation na umaasenso sa ikalawang antas ng Void Interpretation Stage, ang kanyang spiritual force na umabant sa ika-4 na level ng Void Interpretation Stage kasama ang kanyang cultivation ay agad na bumulwak sa soul brand sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, at direkta niyang na-activate ang kanyang soul skill. Libo-libong ilusyon. Kaagad, isang ilusyon na espasyo ang lumitaw mula sa manipis na hangin, at ito ay walang tigil na lumawak upang direktang bumalot sa 4 na ika-9 na antas ng Void Initiation Stage na mga demonyong halimaw na lumalapit ng may pananakot at ang 4 na general ng Drake Clan. Nang ang mga pag-atake ng 4 na general ng Drake Clan ay bababa na kay Alvin, agad silang tila nawala ng target, at tumalikod sila. Kasunod nito, ang kanilang mga mata ay kumikislap sa isang mabangis na liwanag habang ang bawat isa ay sumusulpot patungo sa mga demonyong hayop na nagdala sa kanila. Ang mga mata ng 4 na demonyong hayop ay naglalabas din ng mabangis na ilaw ngayon, at tila nakita nila si Alvin ng kaharap ang 4 na antas ng Void Interpretation Stage na martial artist na sumugod sa kanila, at sila ay direktang sumugod din. Bang! Sa isang galaw, isa sa mga demonyong hayop ang napatay ng isang general ng Drake Clan. Bang! 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 Kasunod nito, ang iba pang 3 demonyong hayop ay pinatay ng iba pang 3 general. Ang 4 na pang-4 na antas ng Void Interpretation Stage na mga general ng Drake Clan ay pinatay ang 4 na ika-9 na antas ng Void Initiation Stage na mga demonyong hayop na parang pumapatay sila ng manok o nagpuputol ng damo. Ang mga demonyong hayop ay walang kahit katiting na kakayahan na lumaban kapag kaharap ang mga general, at sila ay parang tupa na naghihintay na katayin o isda sa isang chopping block at hindi makalaban kahit isang suntok. Huminto si Alvin sa hangin at malamig na tumingin sa eksenang nasa harapan niya, at para bang lahat ng nangyari sa harapan niya ay walang kahit katiting na kaugnayan sa kanya. Whoosh! Samantala, dumating si Wilbur sa tabi ni Alvin, at ang eksena sa harap ng kanyang mga mata ay naging dahilan ng kanyang pagkamangha. Anong ginagawa niyong lahat? Sa itaas ng kalangitan, ang mukha ni Hans ay naging malungkot habang siya ay sumisigaw sa galit. Lahat ng nasa harapan niya ay naging dahilan ng pagkamanhid ng kanyang anit. Nabaliw na ba ang 4 na general na ito? Talagang naglunsad sila ng pagpatay sa mga demonyong halimaw sa ating panig. Nagkagulo rin ang paligid ng mga manunood. Anong ginagawa nila? Hindi ba sila miyembro ng Drake Clan? Bakit nila sinasalakay ang mga demonyong hayop ng sarili nilang angkan? Nagalit ba sila? At sabay pa silang nagalit. Nagulat at nataranta ang lahat. Ngunit sa sumunod na sandali, lumitaw ang isang bagay na nagdulot sa kanila ng higit na pagkataranta, at ito ay naging sanhi ng kanilang mga mag-aaral na hindi napigilan ang paghigpit. Langit. Ano ang nakita natin?
Nakita nila ang apat na general ng Drake Clan na katatapos lang napatayin ang apat na demonyong halimaw na talagang walang pansin na huminto pagkatapos pumatay ng isang demonyong hayop bawat isa. Ang origin energy sa kanilang mga katawan ay tumaas habang ang kanilang void interpretation concept ay sumanib sa kanilang origin energy at naging dahilan upang ito ay ganap na magkatotoo. Kasunod nito, sumugod sila sa dati nilang mga kasama at naglunsad ng madugong labanan. Nagsimula ang isang magulong labanan sa sandaling ito. Bang! 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 Ang apat na mga general ng Drake Clan ay tila nabaliw habang sila ay mabangis na umaatake sa isa't isa. Makalipas ang maikling sandali, silang apat ay nagtamo ng matinding pinsala. Kahit noon pa man ay nag-away pa rin sila ng husto, at para bang hindi sila titigil hanggat hindi nila pinapatay ang isa't isa. Lahat kabilang sina Irish at Sandro ay natulala. Stop! Stop! Kasalukuyan, si Hans na nakatayo sa huling demonyong hayop na nanginginig ay may sobrang hindi magandang tingnan, at walang tigil siyang umuungal sa apat na general na parang gusto niyang gisingin sila. Bakit ganito? Can anyone tell me what the F*** is going on? Ang ekspresyon ni Hans ay sobrang hindi magandang tingnan dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari at kung bakit ang apat na general ng kanyang Drake Clan ay magpapatayan. Hindi kaya nabaliw na silang lahat? Sa ilang sandali, namutla ang ekspresyon ni Hans. Dahil humarap na sa kanya si Alvin at nakatingin sa kanya na may kalmadong ekspresyon at walang pakialam na sinabi, ikaw ang panganay na young master ng Drake Clan. Patayin mo siya. Malakas na sumigaw si Hans habang hinihimok niya ang demonyong hayop sa ilalim niya na atakihin ito at patayin si Alvin. Ngunit sa kasamaang palad, ang demonyong halimaw ay katatapos lang tumama ng ito ay mapatay ng 3 talampakang haba ng talim na si Alvin na pinalamutian ng kanyang origin energy. Mula sa simula hanggang sa huli, isang galaw lang ang ginugol niya. Ang demonyong hayop ay namatay at bumulusok sa lupa, samantalang, si Hans sa halip ay napatulala, at siya ay nakatitig ng blanko kay Alvin at bahagyang hindi makapaniwala, ikaw. Isa kang void interpretation stage na martial artist. Malinaw, naramdaman lang niya talaga ang tunay na lakas ni Alvin na higit pa sa kanya sa sandaling ito. Ngayon ay sa iyo na. Tumingin si Alvin kay Hans na may kalmadong ekspresyon, at ang kanyang mga mata ay walang anumang emosyon. You dare kill me. Let me tell you, kahit sino ka man, kahit saan ka man pumunta, patay ka kung manggahas kang patayin. Let's me tell you, my lolo is. Matapos marinig ni Hans ang mga salita ni Alvin, ang kanyang ekspresyon ay namutla at binyantaan niya si Alvin. Ngunit sa kasamaang palad, hindi natapos ang kanyang mga salita. Dahil ang espada sa kamay ni Alvin ay tumagos na sa kanyang lalamunan at tinakpan ang kalangitan ng maganda at maningning na dugo na nag-spray sa langit at namuo sa maraming pulang rosas. Whoosh! Sa sandaling pinatay ni Alvin si Hans, isang figure ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa kalapit na kalangitan. Ang taong dumating ay ganap na natigilan nang makita ang tanawin sa harap niya. Ito ay Ama. Lumipad si Irish para makarating sa tabi ng tao. Woo! Ginamit mo yung detection pearl na iniwan ko sa'yo para manood ako ng palabas. Hindi napigilan ni Wilbur na tumawa ng mapait habang tinitingnan ang laban sa kanyang harapan na malapit ng magwakas. Hindi napigilan ni Irish na tumawa din ng mapait. Hindi ko akalain na magagawa rin ni Kuya Alvin ang mga taong ito. Ang 4 na taong iyon ay pawang mga buhay sa ika-4 na antas ng Void Interpretation Stage. Nagsalita si Irish habang nakatingin sa 4 na general ng Drake Clan na nakikipaglaban sa isa't isa. Ang 4 na general ay nasugatan ng husto ngunit walang humpay na lumaban at lubusang nalubog sa labanan hanggang sa puntong nawalan sila ng dahilan. Tara na! Tumango si Alvin kay Sandro bago lumipat sa tabi ni Wilbur at Irish. Kasunod nito, diretsyong umalis ang 4 at bumalik sa Skywolf Fort. Habang nasa daan, hindi maiwasan ni Sandro na tumingin kay Alvin, at hindi niya maiwasang mabigla sa kanyang puso nang maisip niya ang eksena noon. Si Brother Alvin ay talagang napakabigat na ngayon. Kahit na ang 4 na 4th level Void Interpretation Stage na martial artist ay insulto niya hanggang sa puntong mag-away sila. Sa kabilang banda, sa halip ay nakahinga ng maluwag si Alvin. Sa kabutihang palad, ang 4 na kasamang iyon ay hindi mga inscription masters.
Kung hindi, ang illusory space na binuo ng aking soul skill ay lubos na hindi makakaapekto sa kanila. Nadama ni Alvin ang swerte sa kanyang puso. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi naiwasang tanungin ni Wilbur si Irish dahil pagdating niya kanina, natapos na ang lahat. Dahil dito ay hindi siya nagkaroon ng pagkakataong maunawaan ang nangyari. Wala yon. Umiling si Irish. Pumatay lang kami ng walang kabuluhan na binata mula sa isang makapangyarihang angkan. Ang binatang iyon ay pumatay pa ng isang mahinang babae at bata, at ang kanyang mga krimen ay karapat-dapat sa kamatayan. Nang matapos siyang magsalita, ipinakita ni Irish ang galit na ekspresyon na parang naalala niya muli ang eksena noon. Sa oras na iyon, kung hindi dahil sa babaeng nagdala ng kanyang anak para makiusap para sa kanila, hindi sana siya napatay, at naging sanhi ito ng pagkakasala sa puso ni Irish. Nang maramdaman niyang tila medyo mabigat ang kapaligiran, hindi na nagtanong pa si Wilbur, ngunit ang lalim ng kanyang mga mata ay naglalaman ng bahagyang takot. A good-for-nothing binata mula sa isang makapangyarihang angkan. Ang lugar na ito ay hindi ang Dark Cloud Dynasty. Kahit na ang Ancient Desert City ay matatagpuan sa mga hangganan ng mga dayuhang lupain, ito ay kabilang sa mga dayuhang lupain sa anumang paraan, at ang mga eksperto sa loob nito ay marami tulad ng mga ulap. Kahit na ito ay isang ordinaryong kapangyarihan, nagtataglay ito ng napakalakas na lakas. Bukod dito, ang kapangyarihan sa likod ng isang magandang para sa walang binata tulad na ay marahil ay hindi simple. Ngunit nang maisip niya kung paano sila mananatili sa Skywolf Fort sa malapit na hinaharap, gumaan ang pakiramdam niya sa kanyang puso. Gaano man kalakas ang kapangyarihan ng Ancient Desert City, dependent lang ito ng Skywolf Fort, at talagang hindi ito maglalakas loob na magdulot ng kaguluhan sa Skywolf Fort. Kaya gumaan ang pakiramdam niya. Siyempre, ito ay dahil din sa hindi alam ni Wilbur na ang taong namatay kanina ay ang matandang young master ng isa sa 3 dakilang angkan ng Ancient Desert City, ang Drake Clan. Kung hindi siya magiging composed. Marahil ang mga ordinaryong disipulo ng Drake Clan ay hindi maglalakas loob na direktang pumunta sa Skywolf Fort para maghiganti, ngunit ang kanilang patriarch ay nakipag-ugnayan sa mga nakatataas ng Skywolf Fort. Kasabay ng pag-alis ni Alvin, natural na kumalat din ang illusory space na nabuo mula sa kanyang soul skill. Kasabay nito, ang 4 na general ng Drake Clan na kinaladkad kasama ang kanilang malubhang na sugatan at nagkahiwa-hiwalay na mga katawan upang labanan ang isa't isa ay sa wakas ay nakatakas mula sa ilusyon na espasyo. Sa isang sulyap ay nakita na nila ang isa't isa na lubhang na sugatan. Kayong lahat. Anong nangyayari? Paano kayo nasugatan ng ganito kalubha? I really never imagined that kid was actually so terrifying. Mukhang may mali. Walang kamalay-malay, ang mga tingin ng 4 na general ng Drake Clan ay unang bumaba sa 5 malalaking bangkay ng mga demonyong hayop bago bumaba sa isang bangkay ng tao. Nang makita nila ang bangkay na ito, agad na nagsikip ang kanilang mga mag-aaral, at hindi nila maiwasang mapasigaw sa gulat. Pinakamatandang young master. Kasunod nito, nagkatinginan silang 4 at nakita ang takot sa mga mata ng isa't isa. Kung nalaman ng patriarch na ang matandang young master ay pinatay sa ilalim ng ating proteksyon, gayunpaman, tayo ay buhay pa. Patay na tayo for sure. Bilis. Uminom tayo ng mga medicinal pill para gumaling ang ating mga sugat bago umalis ng malayo sa Ancient Desert City. 775. Sa ilalim ng nagtatakang mga tingin ng nakapaligid na pulutong ng mga manunood, ang 4 na general ng Drake Clan ay diretsyong umalis pagkatapos uminom ng mga nakapagpapagaling na gamot. Ang direksyon na iniwan nila ay hindi direksyon ng Drake Clan. Sa kasalukuyan, isa lang ang nasa isip nila, at ito ay umalis hanggat maaari at hindi na bumalik sa Ancient Desert City. Sa ganitong paraan lamang nila maiiwasan ang pagtugis sa Drake Clan. Gayunpaman, kahit na ang 4 na general ng Drake Clan ay tumakas, ang balita ng Drake Clan's eldest young master ay pinatay pa rin sa Drake Clan. Ang Drake Clan, isa sa 3 dakilang angkan ng Ancient Desert City na kumokontrol sa isang bahagi ng lungsod. Sa sandaling ito, sa malawak na lawa sa loob ng Drake Clan Estate, isang matandang lalaki ang tahimik na nakaupo sa gilid ng isang pergola sa gitna ng lawa, at may hawak siyang pamangwit at nangingisda. Kahit na nangingisda ang matanda, nakapikit pa rin ang kanyang mga mata at tila napaka-relax niya.
Ang matandang ito ay mukhang walang pinagkaiba sa isang ordinaryong matandang lalaki. Biglang nagmulat ng mata ang matandang lalaki at isang maliwanag na liwanag ang dumaan sa loob. Swoosh! Kasabay nito, nanginginig ang kamay ng matanda na nakahawak sa pangingisda at diretsyong hinayla ito pataas, at isang napakalaking isda ang nahila at nagkataong itinapon sa kalapit na bamboo basket. Kung may naririto at nakakita ng kawit sa pangingisda ng matanda, tiyak na labis silang magugulat. Dahil, ang pangingisda na ito ay talagang tuwid. Kung narito si Alvin at nakita ang eksenang ito, tiyak na hindi na niya maaalala ang alamat ng Grand Duke Jiang na pangingisda na ipinasa mula noong sinaunang panahon sa Earth ng kanyang nakaraang buhay. Pangingisda tulad ng Grand Duke Jiang na nagpapahintulot sa isang isda na madaling mahuli. Ang fishhook ni Grand Duke Jiang ay isang straight hook. Sa wakas nakahok na rin ako. Makaka-enjoy si Han ng masarap na pagkain ngayon. Bahagyang ngumiti ang matanda habang umuungol, at habang sinasabi niya ang salitang Han, ang kanyang maputik na mga mata ay tila nagpahayag ng siksik na pagmamahal. Buong buhay niya ay puno ng problema, maagang namatay ang anak niya at nag-iisang apo lang ang naiwan, at masasabing iisang linya ng mana. Dahil dito ay minahal niya ang apo niyang iyon, at wala siyang ibang hinahangad kundi ibigay ang lahat ng pinakamagagandang bagay sa buong mundo sa batang iyon. Dahil din sa apo na ito kung kaya't palagi niyang pilit na inukupa ang lugar ng patriarch sa Drake clan, dahil balak niyang ipasa ang posisyong ito sa kanyang apo sa hinaharap. Ibinigay niya ang kanyang pinakamalaking inaasahan sa kanyang apo, samantalang hindi siya binaygo ng kanyang apo. Kahit na medyo spoiled, ang kanyang apo, hindi naman masama ang kanyang likas na talento at kakayahan sa pag-unawa. Sa parte naman ng pagiging spoiler, wala siyang pakialam dahil lahat ay may panahon na bata pa sila at mayabang. Bukod dito, may kakayahan siyang pahintulutan ang kanyang apo na kumilos ng ganito sa Ancient Desert City, at hindi man lang siya nag-aalala na may manggahas na saktan ang kanyang apo. Biglang napakunot ang noo ng matanda nang makita ang isang figure na humahanggos patungo sa pergola sa gitna ng lawa sa takot. Di ba sabi ko ayoko nang nang-iistorbo sa akin habang nangingisda ako? Bumaba ang mukha ng matanda, at habang nagsasalita siya, isang napakalakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan bago binalot ang katawan ng tao at idiniin pababa ang tao hanggang sa hindi napigilan ng tao na yumuko. Ang taong dumating ay isang matandang babae at tiyak na manager ng Drake clan. Sa kasalukuyan, siya ay may isang napaka-hindi magandang tingnan na ekspresyon at bahagyang nag-aalangan na magsalita. Lumungkot ang mukha ng matanda nang makita ang ekspresyon ng matandang babae. Ang matandang ito ay nagsilbi sa Drake clan sa buong buhay niya, at lubos niyang kilala ang matandang babae. Kung hindi dahil sa nangyaring isang kakilakilabot na malaking kaganapan, imposibleng mawala ng katinoan ang matandang babae. Ano? May major bang nangyari? Tanong ng matanda. Huminga ng malalim ang matandang babae nang marinig ang matanda, at sinabi niya sa nanginginig na boses, Pat. Patriarch, panganay na young master. Panganay na young master ay. Anong nangyari sa matandang young master? Ang aura ng matanda ay agad na lumakas at dumaikit sa matandang babae, dahilan upang siya ay pawisan ng malamig at nanginginig. Ang titig ng matanda ay parang espada na tila tumago sa katawan ng matandang babae. Patriarch, nakikiramay ka. Sa wakas, napabuntong hininga ang matandang babae at nagsalita habang nakayuko ang ulo. Condolence. Nanginig ang katawan ng matanda nang marinig ang matandang babae. Kaagad, isang lubhang nakakatakot na aura ang lumabas mula sa matanda. Sa susunod na sandali, ang mga bugzo ng nakakatakot na unos ay biglang bumangon sa paligid ng pergola, at ang unos ay gumagalaw ng pabilis upang tuluyang mag-transform sa maraming material na blades ng hangin sa huli. Swish! 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 Ang galit ng matanda ay nagdulot ng mga talim ng hangin na tanggayin at agad na tinadtad ang buong pergola sa mga piraso na bumagsak sa malawak na lawa. Ang buong pergola sa lawa ay agad na tumigil sa pag-iral. Hindi lang iyan, ang tubig sa buong lawa sa sandaling ito ay nababalot ng maraming bugzo ng nakakatakot na marahas na hangin na patuloy na bumubulusok na parang nag-transform sila sa maraming umaatungal na mga dragon ng tubig. Sa sandaling ito, ang matandang lalaki at matandang babae lamang ang hindi naapektuhan nito. Nakayuko ang matandang babae at hindi naglakas loob na magsalita.
Naramdaman niya ang matinding galit ng Patriarch, at hindi siya nag-alinlangan kahit kay Titing na kung maglakas loob siyang magsalita sa sandaling ito, malamang na siya ang taong pinagbigyan ng galit ng Patriarch. Pangunahan. Malamig na sigaw ng matanda, at sa pagtaas ng kanyang kamay, dinala niya ang matandang babae upang maglaho sa langit sa itaas ng malawak na lawa. Samantala, ang tubig sa lawa na umaalon sa lawa ay muling bumalik sa kalmado. Sino ang may gawa nito? Maraming nakatataas na Drake Clan ang nagtipon sa audience hall ng Drake Clan, at nang makita nila ang matandang lalaki na umuungal habang siya ay sumusugod, hindi nila napigil ang mapabuntong hininga. Han! Tumayo ang matanda sa gilid ng bangkay na nakahandusay sa lupa, at kumikislap ang mga mata sa matinding liwanag habang nakatingin sa bangkay na tinusok ng espada sa lalamunan. Don't tell me na hindi nyo pa nalaman kung sino ang may gawa nito. Ang mga salita ng matanda ay napuno ng labis na nagyayelong lamig na naging dahilan upang ang lahat ng naruroon ay hindi maiwasang manginig. Patriarch, isa siya sa mga nakasaksi. Hindi nagtagal, ang matandang babae na sumunod sa likod ng Patriarch ay nagdala ng isang binata na may katamtamang tindig at kinausap ang matanda. Ang tingin ng matandang lalaki na parang mga espada ay bumaba sa binata nang marinig niya ito, at ang kanyang aura ay tumangay kaagad pagkatapos. Bang! Agad na namula ang mukha ng binata nang mabalot ng aura ng matanda, at pagkatapos ay bumagsak ito sa lupa at tumalsik ang isang subo ng dugo habang nakatingin sa matanda na may takot na takot. Magsalita ka. Ang nagyayelong malamig na boses ng matanda ay napuno ng layuning pumatay, dahilan upang maramdaman ng binata na para siyang nahulog sa hukay ng yelo, at hindi siya nang ahas na mag-alinlangan na magmadaling magsalita tungkol sa mga eksenang nakita niya kamakailan. Sa simula, tumakbo si Young Master Han sa kanyang kabayo at hinaampas ang isang babaeng lumilipad gamit ang kanyang letigo ng kabayo. Ang anak ng babae ay nakatayo sa kalye at malapit nang mamatay sa ilalim ng mga kuko ng kabayo. Sa sandaling ito, isang babaeng nakasuot ng pula ang gumawa ng hakbang upang iligtas ang batang iyon. Pagkatapos nito, Young Master Han. Eksaktong isa ang binata sa mga taong dumaan at nakasaksi sa buong takbo ng mga pangyayari ngayon, at binanggit niya ang mga eksenang nakita niya nang hindi nawawala ang kahit kay Titing na detalye. Whoosh! Kasabay ng pagtatapos ng pagsasalita ng binata, isang nakakatakot na aura ang bumulwak mula sa matanda at idiniin pababa sa mga nakatataas na Drake Clan na naruroon hanggang sa puntong hindi na nila napigil ang umatras ng ilang hakbang. Tungkol naman sa binata, diretsyong sabog na lumipad siya, at nabangga ang kanyang ulo sa isang haligi sa audience hall, na nag-aalis sa kanya ng buhay. Marahil kahit na ang binata mismo ay hindi naisip na siya ay mamamatay ng hindi makatarungan. Kung tutuusin, ang dahilan kung bakit siya pumunta para ipaalam ang Drake Clan ay para lang sa gantimpala ng Drake Clan, ngunit ngayon, hindi pa niya nakuha ang reward na dapat niyang makuha, ngunit namatay na siya ng hindi makatarungan. Mabuti. Napakabuti. Naglakas loob pa siyang patayin ang apo ni Leroy Drake. Mukhang nagsasawa na sa buhay ang batang Violet na yan. Ang boses ng matandang lalaki, ang patriarch ng Drake Clan, Leroy, ay parang kulog habang kumalat ito, na naging sanhi ng panginginig ng eardrums ng ilan sa mga Drake Clan na may medyo mababang cultivations, at ang kanilang mga mukha ay namutla. Grand Elder, bibigyan kita ng isang araw ng oras. Gusto kong makita ang ulo ng apat na taksil na iyon. Tumingin si Leroy sa isang matanda na may kulay abong buhok at nagsalita sa mababang boses. Oo, Patriarch. Magalang na tugon ng matanda bago tumalikod at nag-transform sa isang kidlat na umalis upang isagawa ang kanyang trabaho. Ang natitirang mga tao. Kasunod nito, tumingin si Leroy sa mga natitirang Drake Clan na nakatataas, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may layuning pumatay. Lahat ng misyon mo ay imbestigahan ang pagkakakilanlan ng batang nakadamit ng Violet na pumatay sa apo ko. Kapag nalaman mo ang lokasyon niya, ibalik mo siya. Gusto ko siyang buhay. At ang tatlong kasama niya, direktang patayin sila. Ang unang taong makakaalam ng pagkakakilanlan ng batang nakadamit ng Violet ay makakakuha ng 1,000 mid-grade origin stones. Ang taong magbabalik sa batang nakadamit ng Violet ay makakakuha ng 10,000 mid-grade origin stones. Bukod dyan, ang sinumang magdadala ng ulo ng sinuman sa mga kasama ng batang iyon na nakadamit ng Violet ay makakakuha ng 1,000 mid-grade origin stones.
Inilabas ni Leroy ang mga panloob na gantimpala ng Drake Clan, at ito ay sapat na upang ipakita kung gaano kabilis gusto niyang maghiganti para sa kanyang apo. Oo. Nagliwanag ang mga tingin ng lahat nang sumagot sila ng may paggalang, at pagkatapos ay umalis ng naiinip. Inaasahan ng lahat na matamo ang mga gantimpala na ipinangako ng Patriarch. Maaaring makakuha ng 10,000 mid-grade origin stones ang taong nagdala ng violet na damit na bata. Kahit na ang Drake Clan 2nd Elder, 3rd Elder, at iba pang Elder na may matayog na katayuan, 10,000 mid-grade origin stones ay isang bagay na sabik din nilang makuha. Kasabay ng paglabas ni Leroy ng kanyang mga utos, ang buong Drake Clan ay pinakilos. Ang buong Ancient Desert City ay ganap na nabaliw. Ngunit ang taong kinauukulan, si Alvin, ay tahimik na nananatili sa loob ng Narcissus Pavilion ng Skywolf Fort at naglilinang ng buong pagsisikap. 9 Dragon's War Sovereign Technique, Sword Dragon Form. Habang kumakalat sa kanyang katawan ang labis na nakapagpapagaling na lakas ng Rebirth Pill, ang origin energy ni Alvin ay umunlad sa sobrang nakakatakot na bilis, at ang bilis na ito ay sapat na upang pawisan ang sinumang martial artist sa Cloud Continent dahil sa kahihiyan at makaramdam pa ng kababaan. Ayon sa bilis na ito, dapat ay maayos kung makapasok sa ikatlong antas ng Void Interpretation Stage sa isa pang 2 o 3 buwan ng higit pa. Habang nararamdaman niya ang mabilis na pagsulong ng kanyang origin energy, naisip ni Alvin sa kanyang puso. Kasabay ng pagsulong ng aking origin energy, ang Advanced Sword Force ay tila halos nasa oras na ng pagbabago. May 3 araw pa bago magsimula ang martial competition ng 10 Dynasties. Nagpatuloy si Alvin sa paglilinang para sa kapakanan ng pagkamit ng konsepto ng sword. Sa wakas, isa pang araw ang lumipas. Sa araw na ito, nagising si Alvin mula sa kanyang paglilinang, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, tila isang liwanag ng espada na puno ng matalim at mabangis na aura ang kumislap sa kanyang mga mata. Swish! Sa pagtaas ng kanyang kamay, ang origin energy ni Alvin ay naging espada, at ang mga hibla ng mabangis na aura ay lumukso sa espada at nagbuga ng isang alon ng magaan na pag-ungol ng espada. Kasabay nito, isa pang sinaunang may sungay na dragon silhouette ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa tabi ng umiiral na 30 sinaunang sungay na dragon silhouette. Unang antas Elementary Sword Concept. 776. Sa wakas ay malinang ko na ang 9 Dragons Radiant Flash. Isang ngiti ang ipinakita ni Alvin, at sa pagtataas ng kanyang kamay, biglang nanginig ang 3 talampakang haba ng talim na nabuo mula sa origin energy. Para sa isang oras, bukod sa naglalaman ng mga hibla ng matalim at mabangis na aura, may mga hibla ng malalim na asher na kulay na enerhiya, at kulay violet na enerhiya, at earth and yellow na kulay na enerhiya ay pinaghalo sa loob nito. Ang malalim na kulay asher na enerhiya ay tila tinulungan ito ng mga Diyos, at ito ay nagsanib sa isa na may 3 talampakang haba na talim na pinalapot mula sa origin energy, na naging dahilan upang ang malagatas na kulay puti na 3 talampakan ang haba na talim ay unti-unting naging isang tunay na 3 talampakan ang haba na talim na nagpakita ng kulay asher. Sa kasalukuyan, si Alvin ay tila may hawak na 3 talampakan ang haba na talim na pinalapot sa anyo mula sa aktwal na hangin. Materialisasyon ng konsepto. Ang mismong 3 talampakang haba ng talim ay naglalaman ng origin energy ni Alvin at unang antas ng intermediate wind concept, at naglalabas ito ng matalas at mabangis na aura ng unang antas ng intermediate sword concept. Bukod doon, ang ika-4 na antas ng elementary lightning concept at unang antas ng elementary earth concept ay nakapulupot sa paligid ng blade. Whoosh! Ang enerhiya ng langit at lupa ay umiikot sa kalangitan sa itaas ng Alvin at nagtagpo upang bumuo ng kababalaghan ng langit at mga tainga. Ang unang 30 sinaunang horned dragon silhouette na lumitaw ay pagmamay-ari ng origin energy ni Alvin. Pagkatapos noon, lumitaw ang isa pang 20 sinaunang may sungay na dragon silhouette, at ang mga ito ay nakuha mula sa kanyang unang antas na intermediate concept. Sa wakas, lumitaw ang isa pang 4 na sinaunang horned dragon silhouette, isang sinaunang horned dragon silhouette, at isa pang sinaunang horned dragon silhouette. Sila ay nabibilang sa ika-4 na antas ng elementary lightning concept, unang antas ng elementary earth concept, at ang unang antas ng elementary sword concept. Isang kabuuan ng 56 na sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon.
Ang lakas ng 56 na sinaunang may sungay na dragon ay ang pinakamalakas na puwersang maaaring gawin ni Alvin nang hindi gumagamit ng isang espiritong sandata. Sa sandaling gumamit siya ng isang espiritong sandata, ang kanyang lakas ay magiging mas malakas. Siyempre, maaari lamang nitong palakasin ang kanyang origin energy, ang lakas ng 30 sinaunang may sungay na dragon. Kung lumaban siya gamit ang Quasi-Royal Grade Spirit Sword o ang Devil Seal Tablet, maaari nitong palakasin ang lakas ng 100% at magbigay ng lakas ng 30 sinaunang may sungay na dragon. Kung lumaban siya gamit ang isang Grade 3 Spirit Sword, maaari nitong palakasin ang lakas ng isa pang 70% at magbigay ng lakas ng 21 Ancient Horned Dragons. Tiyak na hindi ko magagamit ang Quasi-Royal Grade Spirit Sword sa panahon ng martial competition ng 10 Dynasties. Magagamit ko ang Devil Seal Tablet ngunit ang precondition ay hindi ko mailantad ang kakayahan nitong amplification. Kumislap ang tingin ni Alvin habang nag-iisip sa kanyang puso. Anong biro? Hindi mahalaga kung ito ay ang Quasi-Royal Grade Spirit Sword o ang Devil Seal Tablet, pareho ang mga ito ay mga pag-iral na maaaring magbigay ng isang amplification ng 100%. Kapag nalantad sila, tiyak na siya ang magiging punteriya ng lahat. Marahil kahit na ang mga miyembro ng Skywolf Fort ay pumukaw ng damdamin ng kasakiman sa kanilang mga puso. Alam ni Alvin ang kanyang sariling mga limitasyon. Ang kasalukuyang siya ay walang lakas upang ipagtanggol ang Quasi-Royal Grade Spirit Sword at ang Devil Seal Tablet. Bukod doon, ang Grade 1 Spirit Sword na nakuha niya sa Sword Monarch's Treasure noong araw na iyon ay hindi rin magagamit. Ito ay hangganan lamang ng mga dayuhang lupain, at hindi banggitin ang isang Grade 1 Spirit Sword, maaaring wala kahit isang Grade 2 Spirit Sword. Ang mga spirit weapon na taglay ng mga batang henyo na kalahok sa martial competition of the 10 Dynasties ay magiging Grade 3 Spirit Weapon. Kaya bukod sa hindi ko magamit ang Quasi-Royal Grade Spirit Sword, ang Devil Seal Tablet, at ang Grade 1 Spirit Sword, hindi rin ako makakagamit ng Grade 2 Spirit Sword. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Matapos makapasok si Alvin sa Void Interpretation Stage, ang kanyang origin energy ay sumailalim sa napakalaking pagbabago kung ikukumpara sa kanyang origin energy sa Void Initiation Stage. Kasabay ng pag-transform ng kanyang origin energy, maaari din niyang i-condense ang mas malakas na weapon flame. Noong nakaraan, maaari lamang i-condense ni Alvin ang isang Grade 3 weapon flame, isang Violet Copper weapon flame. Ngayon, kaya na ni Alvin na i-condense ang isang Grade 2 weapon flame, isang Violet Silver weapon flame. Sa pag-asa sa habang buhay na halaga ng karanasan sa pagpipino ng mga sandata at pamamaraan ng Rebirth Martial Emperor, madali niyang mapadalisay ang isang Grade 2 Spirit Weapon. Habang siya ay nasa Dark Cloud Dynasty pa, halos natipon na ni Alvin ang lahat ng mga materyales na kinakailangan upang pinuhin ang isang Grade 2 Spirit Weapon. Whoosh! Whoosh! Sa pagtaas ng kanyang kamay, binawi ni Alvin ang isang malaking tumpok ng mga materyales at nilayo na magsimulang magpino. Hiss! Isang hibla ng kulay violet na apoy ang biglang bumaril mula sa gitna ng palad ni Alvin, at may mga hibla ng pilak na mga gilid na nakapulupot sa paligid nito, na naging dahilan upang ito ay magmukhang napakaganda. Kasunod nito, sinimulan ni Alvin ang pagtunaw ng tumpok ng mga materyales, at ang mga diskarte sa pagpino ng malalim na armas ay kaagad na dumating sa kanya. Pagkalipas ng humigit kumulang 3 oras, lumitaw sa kanyang kamay ang isang jade green flexible sword na manipis gaya ng pakpak ng cicada, at ang disenyo nito ay lubos na katulad ng violet myrtle flexible sword. Ang origin energy sa kamay ni Alvin ay kumikislap, dahilan upang ang jade green flexible sword ay agad na tumuwid. Kasama ng kanyang origin energy na sumasailalim dito, ang enerhiya ng langit at lupa ay umikot sa kalangitan sa itaas niya upang unang mabuo sa 30 sinaunang Horned Dragon Silhouette bago lumitaw ang isa pang 24 na sinaunang Horned Dragon Silhouette. Isang amplification ng 80%. Not bad. Inilagay ni Alvin ang Grade 2 Spirit Sword sa kanyang spatial ring ng may kasiyahan, at pagkatapos ay binuksan niya ang pinto ng kanyang silid at umalis. Nakarating siya sa balcony ng pavilion at tahimik na naupo roon at sumasagap ng sariwang hangin. Kumislap ang tingin ni Alvin habang nakatingin sa Skywolf Fort na sumasakop sa napakalawak at maluwang na lugar.
Sa lahat ng paraan hanggang sa puntong ito mula noong lumakad siya palabas ng Fresh Breeze Town, hindi niya namalayang lumaki siya sa ganoong taas mula sa isang ignorante na kabataan, at malapit na siyang kumatawan sa Dark Cloud Dynasty upang makipagkompetensya sa mga batang henyo ng iba pang siyam na dynasties. Sa isang iglap, mahigit 10 taon na akong nakarating sa mundong ito. Napabuntong hininga si Alvin sa kanyang puso. Pagkaraan ng higit sa 10 taon dito, ganap na siyang sumanib sa mundong ito, at lahat ng bagay sa mundo sa kanyang nakaraang buhay ay naging isang walang hanggang alaala. Hindi na siya ang malamig at walang awa na hari ng mga espesyalista sa armas mula sa lahat ng mga taon na ang nakalipas, at sa halip siya ay isang tunay na henyo na martial artist ng Cloud Continent. Nine Dragons Radiant Flash. Kumikislap ang mga mata ni Alvin habang sinimulan niyang hanapin ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, at ang mga talaan na may kaugnayan sa mataas na grade na Heaven Rank Offensive Martial Skill, Nine Dragons Radiant Flash, na nasa loob ng Sword Dragon form ay lumitaw sa isip ni Alvin. Ang Nine Dragons Radiant Flash ay pinalakas ng sword concept at maaaring isagawa kasama ng iba pang concepts. Kapag nilinang sa limitasyon, maaari itong bumuo ng 9 na banal na dragon. 9 na dragon na sabay-sabay na tumatama sa isang sukdulang flash. Ito ang yugto ng perpekto ng Nine Dragons Radiant Flash. Tulad ng Earth Rank Martial Skills, ang Heaven Rank Martial Skills ay hinati sa Rudiment Stage, Initial Stage, Mastery Stage, at Perfection Stage din. Kapag ang isang banal na dragon ay maaaring mabuo kapag ang Nine Dragons Radiant Flash ay naisakatuparan, ito ay itinuturing na nasa Rudiment Stage. Nang mabuo ang 3 Divine Dragon, ito ay nasa Initial Stage. Nang mabuo ang 5 Divine Dragon, ito ay nasa Mastery Stage. Nang mabuo ang 9 na Divine Dragon, ito ay nasa Perfection Stage. Ang Nine Dragons Radiant Flash ay nabuo ng Rebirth Martial Emperor mula sa pagsasama-sama ng 2 Heaven Rank Offensive Martial Skill. Ang Rebirth Martial Emperor ay naigal-inang ng parehong mataas na grade na Heaven Rank Martial Skills hanggang sa Perfection Stage. Bulong ni Alvin sa sarili habang mabilis niyang hinanap ang mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Ang isang Heaven Rank Martial Skills ay iba sa martial skills na aking nalinang sa nakaraan. Heaven Rank Martial Skills ay higit na umaasa sa comprehension ability at experience. Kailangan kong umasa sa sarili ko in terms of comprehension. Pero kaya kong makuha ang karanasan ng Rebirth Martial Emperor. Kahit na hindi niya nilinang ang Nine Dragons Radiant Flash, nalinang niya ang 2 uri ng martial skills na bumuo ng Nine Dragons Radiant Flash. Gaya nga ng kasabihan, lahat ng kalsada ay patungo sa iisang destinasyon. Kasunod nito, sinimulan ni Alvin na linangin ang Nine Dragons Radiant Flash, at mabilis niyang nahanap ang pakiramdam nito. Siyempre, ang lahat ng ito ay dahil sa karanasan ng Rebirth Martial Emperor. Swoosh! Makalipas ang 1 oras, itinuro ni Alvin ang kanyang mga daliri na nabuo bilang isang espada na nakataas ang kanyang kamay. Agad, ang kanyang origin energy ay bahagyang napalitan ng isang banal na dragon na naglabas ng mga pangil nito at nagangat ng mga kuko habang ito ay bumubulusok palabas. Napunit nito ang kalangitan at naging sanhi ng pagkompres ng hangin, at umalangaw-ngaw ang isang alon ng mga tunog ng pagsabog ng hangin na tumatagos sa tainga. Ang lahat ng ito ay hindi ang katapusan. Flash! Ang mga mata ni Alvin ay kumislap, at ang mga mata ng banal na dragon ay agad na naglabas ng 2 material na kislap, na sumipol sa ilalim ng patnubay ni Alvin upang tumago sa isang napakalaking bato sa labas ng Narcissus Pavilion. Agad na lumitaw ang 2 napakalalim na butas sa napakalaking bato, at ang flashes na pumasok dito ay madaling nawala ng walang bakas. Whoosh! Lumiwanag ang figure ni Alvin upang makarating sa gilid ng napakalaking bato bago casual na itinulak ang napakalaking bato sa isang tabi. Dumagundong. Matapos itulak ang napakalaking bato sa isang tabi, nakita ni Alvin ang 2 napakalalim na butas sa lupa, at ang kanyang espiritual na puwersa ay hindi napigil ang umunat na may layuning alamin ang lalim nito. Ang espiritual na lakas ni Alvin ay nakaunat sa 2 maliit na butas sa loob ng 15 minuto, ngunit hindi napansin ang ilalim nito. Tulad ng inaasahan sa isang mataas na grade na Heaven Rank Offensive Martial Skill, napakalakas. Nagliwanag ang tingin ni Alvin.
Ang isang banal na dragon ay may kakayahang agad na magpaputok ng 2 flashes. Hindi ba't ang siyam na Divine Dragon ay may kakayahang agad na magpaputok ng 18 flashes? Hindi mapigilan ni Alvin na mapabuntong hininga nang mag-isip siya hanggang dito. Kitang-kita niya ang lakas at bilis ng mga kidlat. Kahit na mag-execute siya ng isang mataas na grade na Earth Rank Martial Skill na may katulad na lakas at i-condensed ang kanyang origin energy sa anyo para umatake, mas mababa ito sa mga tuntunin ng bilis kaysa sa flash na kinunan mula sa mga mata ng Divine Dragon na nabuo mula sa 9 Dragons Radiant Flash. Ang 2 flash kanina ay sobrang bilis at sobrang nakakapangilabot. Isang Heaven Rank Offensive Martial Skill. Biglang pumasok sa tainga ni Alvin ang isang bahagyang nagtatakang boses. Biglang lumitaw si Wilbur sa balkonahe ng pavilion, at nakatingin siya kay Alvin na may gulat na tingin. Tito Flare. Matapos itulak ang napakalaking bato pabalik sa orihinal nitong lugar, lumipad palabas si Alvin at bumaba sa gilid ni Wilbur. Orihinal kong nilayo na pumili ng Heaven Rank Martial Skills na angkop para sa Intermediate Wind Concept para sa iyo. Ngayon ay parang hindi na kailangan. Ang Heaven Rank Martial Skill na ginawa mo kanina ay malamang na isang mid-grade Heaven Rank Offensive Martial Skill, di ba? Nang matapos siyang magsalita, nag-aalab ang tingin niya kay Alvin. Napakahirap makuha ng isang Heaven Rank Martial Skill. Kahit na ang Flare Clan ng Dark Cloud Dynasty na pinanggalingan niya, kakaunti lang ang mababang grade Heaven Rank Martial Skills, samantalang, dahil gumagala siya sa mundo sa mga nakaraang taon, marami siyang nakuhang Heaven Rank Martial Skills. Ngunit lahat sila ay mababa ang grade Heaven Rank Martial Skills. Ayon sa kanyang kaalaman, kahit ang Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty ay hindi nagtataglay ng mid-grade Heaven Rank Martial Skill, ngunit hindi niya akalain na makikita niya ang isa sa pag-aari ni Alvin. Hindi mapigilan ni Alvin na matigilan nang marinig niya si Wilbur. Ang Radiant Flash ng 9 Dragon na ginawa niya kanina ay hindi isang mid-grade Heaven Rank Martial Skill kundi isang high-grade Heaven Rank Martial Skill. In the end, tumanggo siya at hindi ibinunyag ang totoo. 777. Isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa Drake Clan Estate ngayon. Sa audience hall, ang pangalawang elder ng Drake Clan, tumingin si Zion sa binata na nakasuot ng puti sa harap niya at direktang nagtanong. Narinig ko sa mga subordinate ko na alam mo kung nasaan ang taong pumatay sa young master ng Drake Clan ko. Walang pakialam ang binata na nakasuot ng puti kay Zion. Ikaw ang pangalawang elder ng Drake Clan. I'm sorry but I came to see your Drake Clan's patriarch. Magsasalita ako pagdating niya. Ikaw. Malungkot ang mukha ni Zion nang sabihin niya sa mahinang boses, bata, sa tingin mo ba makikita mo ang patriarch ng Drake Clan natin dahil lang sa gusto mo? Hindi mo ba tiningnan ang sarili mo sa salamin? Nang kaharap ang galit na si Zion, ang binata na nakasuot ng puti ay may kalmadong ekspresyon at direktang binaliwala si Zion. Paalisin mo ang bisitang ito. Ang ekspresyon ni Zion na hindi pinansin ay lumubog at nagsalita siya ng may galit. Kaagad, 2 general ng Drake Clan ang pumasok mula sa labas ng bulwagan, at naglakad sila patungo sa binata na nakasuot ng puti bago iminuwestra ang kanilang mga kamay. Please umalis ka na. Ikalawang elder, ito na lang ang ilalagay ko. Kapag umalis na ako sa Drake Clan ngayon, hindi na ganoon kadaling pasukin akong muli. Malalim na sumulyap kay Zion ang nakaputing damit na binata bago tumalikod na may balak na umalis. Hindi ako mag-abala na paalisin ka. Napaungol si Zion. Siya, si Zion, ay nabuhay sa kalahati ng kanyang buhay, ngunit kailan pa siya binaliwala ng isang maliit na batang tulad nito. Not to mention na baka hindi alam ng binata kung nasaan ang taong pumatay sa young master ng Drake Clan nila, kahit alam ng binata, hindi siya papayag na magpatuloy ang binata dito alang-alang sa kanyang mukha. Teka! Sa sandaling ito, isang matanda at nakakakilabot na boses ang umalangaw-ngaw mula sa malayo at lumapit. Hindi nagtagal, isang matandang lalaki ang pumasok sa audience hall. Sa likod ng matanda ay isang matandang babae na parang anino ang sumusunod. Patriarch. Bahagyang namutla ang ekspresyon ni Zion nang makita niya ang matanda, at nagmamadali siyang yumuko habang ang kanyang noo ay namumuo sa malamig na pawis. Umalis ka na.
Ang ekspresyon ng matandang lalaki, ang patriarch ng Drake clan, Leroy, ay lumubog, at siya ay sumigaw sa galit. Ang ekspresyon ni Zion ay kumikislap sa pagitan ng mapanglo at mapurol na ekspresyon, ngunit siya ay umalis pa rin ng masunurin. Tungkol naman sa dalawa pang general, nang makita nila ang mabangis na titig ni Leroy, nagmamadali silang umalis sa likuran ni Zion nang hindi man lang nangangahas na mag-alinlangan. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang binata, si Leroy, at ang matandang babae ang nanatili sa maluwag na audience hall na ito. Patriarch Drake. Ang binata na may puting damit ay tumango kay Leroy na may kalmadong ekspresyon na para bang hindi niya kaharap ang patriarch ng isa sa tatlong dakilang angkan ng Ancient Desert City, ang Drake clan, ngunit kaharap niya ang isang ordinaryong matandang lalaki. Anong pangalan mo? Ang mga mata ni Leroy ay nagpakita ng bakas ng papuri. Patriarch Drake, maaari mo akong tawaging Sherman. Bahagyang ngumiti ang binata na nakaputing damit. Hindi ka taga Ancient Desert City. Tanong ni Leroy. Hindi, ako ay mula sa isa sa 10 dakilang dynasty sa Timog, ang Dark Cloud Dynasty. Pumunta ako dito sa pagkakataong ito para sumali sa martial competition ng 10 dynasties na ginanap ng Skywolf Fort. Hindi itinago ni Sherman ang kanyang pinanggalingan dahil alam niyang kahit itago niya ito, sa kakayahan ng matandang ito na nauna sa kanya, napakabilis na iimbestigahan ng matanda ang kanyang pinagmulan ng malinaw. Sa ganitong paraan, mas mabuting magsalita ng totoo dahil mas makakabuti ito sa kanyang siyem. Ma'am. Tumango si Leroy, at pagkatapos ay tumaas ang kanyang mapuputing kilay habang bahagyang sumikip ang kanyang mukha. Sabi mo kanina alam mo kung nasaan ang pumatay sa apo ko. Kilala mo siya. Nitong mga nakaraang araw ay puno ng pahirap kay Leroy. Ang mga miyembro ng kanyang Drake clan ay gumugol ng ilang araw ng oras, ngunit talagang hindi malaman kung sino o nasaan ang taong pumatay sa kanyang apo. Nagdulot ito sa kanya ng galit at pagkabalisa, at wala siyang ibang hinihiling kundi ang lumabas at hanapin ang kanyang sarili. Ngayon, nang marinig niyang may dumating na may dalang impormasyon tungkol sa taong pumatay sa kanyang apo, naiinip siyang sumugod. Oo. Tumango si Sherman. Hanggat makumpirma mo na ang taong sinasabi mo ay ang taong hinahanap ko. Pagkatapos ay maaari akong sumang-ayon sa anumang kondisyon mo na nasa kakayahan ko at ng Drake clan. Biglang lumiwanag ang magulo na mga mata ni Leroy habang prangka siyang nagsasalita. Patriarch Drake, masyado kang mabait. It will be irrespectful if I declined. Nagsimulang ngumiti si Sherman habang hinihintay niya ang eksaktong mga salitang ito. Magsalita ka. Muling nagsalita si Leroy na may tonong nag-aalala. Ang pinakagusto niyang gawin ngayon ay kaladkarin palabas ang batang nakadamit ng violet na pumatay sa kanyang apo, at pagkatapos ay labis na pahirapan ang bata hanggang sa puntong mas mabuting mamatay na lang siya. Sa ganitong paraan lamang niya mailalabas ang puot sa kanyang puso. Patriarch Drake, bago ako magsalita tungkol sa taong iyon, gusto kong hilingin sa iyo na gumawa ng panata sa ilalim ng 99 Heavenly Tribulation. Ang panata ay... Tumingin si Sherman kay Leroy at dahan-daang nagsalita. Ngunit hindi pa siya tapos sa pagsasalita nang pigilan siya ng matandang babae na nakatayo sa likuran ni Leroy, at galit na sinabi nito, "Anak, maglakas loob kang pilitin ang ating patriarch. Tumingin ka sa akin na parang pagod ka ng mabuhay." Hindi pinansin ni Sherman ang matandang babae at sa halip ay tumingin kay Leroy na may seryosong ekspresyon habang nagpapakita siya ng isang pekeng ngiti. Pinigilan ni Leroy ang matandang babae at saka tumingin kay Sherman. Magpatuloy. Sana mapatawad ako ni Patriarch Drake, ginagawa ko ito para sa kaligtasan. Bukod dyan, handa akong manata sa aking dugo na kung hindi ko tinulungan kang mahanap ang taong pumatay sa apo mo, handa akong pasabugin hanggang mamatay ng 99 Heavenly Tribulation. Matatag na nagsalita si Sherman. Habang nagsasalita siya at bago pa makasagot si Leroy, kinurot niya ang kanyang daliri, na naging sanhi ng pag-akyat ng isang patak ng dugo sa langit, at siya ay direktang nanumpa. Makalipas ang maikling sandali, siyam na kulog ang bumaba. Sa parehong oras na ginulat nito ang buong Drake clan estate, pumasok din ito sa tenga ni Leroy, na naging dahilan upang ipakita ni Leroy ang ngiti sa kanyang mukha. Little fellow, you're really not bad.
Since you're so sincere, then go ahead and speak. Ano ang gusto mong ipanata ko sa ilalim ng 99 Heavenly Tribulation? Si Leroy ay tumingin ng malalim kay Sherman. Patriarch Drake, prangka ako. Sana ay makapangako si Patriarch Drake na kapag tinulungan kitang hilahin palabas ang taong pumatay sa iyo apo, dapat mong ipasa sa akin ang kanyang spatial ring nang hindi nagalaw. At saka, hindi ka dapat gumamit ng anumang paraan para makaganti sa akin. Si Sherman ay tapat na nagsalita. Sige. Walang pakialam si Leroy kung bakit magiging interesado si Sherman sa spatial ring ng taong pumatay sa kanyang apo. Ang gusto niyang gawin ngayon ay maghiganti lamang para sa kanyang apo. Kung ano pa man, wala siyang pakialam. Sa walang oras, kinurot ni Leroy ang kanyang daliri at nanumpa sa ilalim ng 99 Heavenly Tribulation ayon sa kahilingan ni Sherman. Kasunod nito, muling bumagsak ang siyam na matunog na kulog, at naging saksi ito sa panata na ginawa ni Leroy. Pwede mo namang sabihin sa akin ngayon di ba? Tumingin si Leroy kay Sherman. Oo naman. Mabilis na tumango si Sherman, at pagkatapos ay sinabi niya, Patriarch Drake, nitong mga nakaraang araw, pinatunayan ko ito ng maraming beses at sa wakas ay nakumpirma ko na. Ang taong pumatay sa apo mo ay kaaway ko sa Dark Cloud Dynasty. Katulad ko, kinakatawan niya ang Dark Cloud Dynasty para lumahok sa martial competition of the Ancient Dynasty. Ang kanyang pangalan ay Alvin. Sa kasalukuyan, siya ay nananatili sa Narcissus Pavilion sa panlabas na kuta ng Skywolf Fort. Natapos magsalita si Sherman sa isang hininga. Pagkatapos niyang magsalita, hindi na hinintay ni Sherman na sumagot si Leroy bago umalis ng may malalaking hakbang. Pagkatapos niyang lumabas ng audience hall sa Drake Clan's estate, nagpakita si Sherman ng isang napakatalino ng ngiti at bumulong sa sarili. Alvin, bastos ka talaga. Kara-rating mo lang sa Ancient Desert City, pero nakasakit ka ng napakalaking tulad ng Drake Clan. Pero kailangan ko pa ring magpasalamat sa pagtulong mo sa akin na makamit ang layunin ko. Sa ngayon, tila nakita na ni Sherman ang eksena kung saan nakuha niya ang piraso ng Devil Seal Tablet sa pag-aari ni Alvin. Hanggat ang piraso ng Devil Seal Tablet ay nahulog sa kanyang mga kamay, ang kanyang kinabukasan ay lubos na magliliwanag. Sherman, hindi na kailangang sabihin, napakaganda ng pagkano mo. Ngunit ang pakikipagkasundo sa Drake Clan na iyon ay walang pinagkaiba sa paghingi ng balat sa tigre. Kahit na walang ginagawa sa iyo ang patriarch ng Drake Clan na iyon, hindi ito nangangahulugan na magiging maganda ang tingin ng iba sa iyo. Isang nakakatakot at paos na boses ang umuugong sa isip ni Sherman. Don't worry eldest ghost, I have a grasp of the situation and know what to do. May kumpiyansa na ekspresyon si Sherman. Pagkaalis ni Sherman, isang bugzo ng marahas na hangin ang mabilis na bumangon sa audience hall ng Drake Clan Estate, at umihip hanggang sa puntong ang iba't ibang kasangkapan at dekorasyon ay lumipat mula sa kanilang mga posisyon, at ang mga painting sa dingding ay nahulog pa. Alvin. Skywolf Fort. Kasabay ng nagngangalit na aura sa katawan ni Leroy na unti-unting pinipigilan, ang mga alon ng marahas na hangin sa audience hall ay unti-unting humihina. Hindi nakakagulat na ang aking mga miyembro ng Drake Clan ay naghahanap sa higit sa kalahati ng Ancient Desert City ngunit hindi ka mahanap. Kaya pala nagtatago ka sa Skywolf Fort. Ang mga mata ni Leroy ay kumikislap sa malamig na mga ilaw na tila handa nang lumunin ang kanyang mga kaaway. Patriarch. Ang matandang babae sa likod ni Leroy ay nagsabi, kung ang taong pumatay sa eldest young master ay talagang nasa Skywolf Fort, kung gayon natatakot ako na maaari ka lamang pumunta sa Skywolf Fort at ikaw mismo ang humingi sa kanya. Kahit na ang panlabas na kuta ng Skywolf Fort ay isang lugar na walang sino man ang maaaring kumilos ng walang kabuluhan. Kahit na si Leroy, ang patriarch ng Drake Clan, kung hindi niya kukunin ang pahintulot ng mga taong namamahala sa Skywolf Fort at padalos-dalos na sumalakay sa isa pa sa Skywolf Fort, hindi rin siya makakatakas sa kamatayan. Ang Skywolf Fort ay may panuntunan, hanggat sino man mula sa labas ay nangahas hawakan ang isang bisita o disipulo ng Skywolf Fort sa loob mismo ng Skywolf Fort, kung gayon ang kapalaran ng taong iyon ay kamatayan.
Hindi sumagot si Leroy sa matandang babae, at umalis siya sa audience hall at sa Drake Clan Estate na may pares ng pulang-pulang mata bago dumiretso sa direksyon ng Skywolf Fort. Sa kabilang banda, hindi na malaya ni Alvin na nasa loob ng Narcissus Pavilion ng Skywolf Fort na unti-unting lumalapit ang panganib sa kanya. Sa kasalukuyan, nakatayo siya sa bakanteng lupa sa labas ng Narcissus Pavilion at nagsusumikap sa paglinang ng Nine Dragons Radiant Flash. Siyempre, sa parehong oras na nililinang niya ang Nine Dragons Radiant Flash, hindi niya nakalimutang hawakan ang Wind Concept Fragment at naintindihan ang Wind Concept. Ang kanyang Wind Concept ay walang tigil pa rin sa pagsulong, at ayon sa kanyang mga pagtatantya, hindi magtatagal bago ito dapat na maayos na makapasok sa ikalawang antas ng Intermediate Wind Concept. Sa oras na iyon, ang kanyang lakas ay tataas muli ng malaki, at ito ay direktang tumaas ng isang buong 10 sinaunang may sungay na dragon na nagkakahalaga ng lakas. Swoosh! Swoosh! Sa kasalukuyan, nang isagawa ni Alvin ang Nine Dragons Radiant Flash, kayanan niyang bumuo ng 2 Divine Dragon. Ngunit ang katawan ng pangalawang banal na dragon ay hindi sapat na material, na naging dahilan upang hindi lumitaw ang mga mata nito at hindi nito kayang i-condensed ang mga kidlat para umatake. Hindi nagtagal, medyo napagod si Alvin at huminto sa kanyang paglilinang. Siyempre, hindi ito pagkapagod ng katawan, kundi ng espiritu. Naramdaman niya na kahit na ipagpatuloy niya ang paglilinang, magiging mahirap para sa kanya na makamit ang anumang mga tagumpay ngayon, at sa halip ay gagawin nito ang eksaktong kabaligtaran. Kaya, tumigil siya sa paglilinang sa isang napapanahong paraan. Pagkatapos niyang huminto, umalis si Alvin sa Narcissus Pavilion at naglakad-lakad sa labas ng kuta. 778. Nakarating na siya sa Skywolf Fort sa loob ng mahabang panahon, ngunit hindi pa talaga namamasyal si Alvin dito. Kahit na ito ang panlabas na kuta, dumaan si Alvin sa maraming pavilion sa buong daan. Ang lahat ng mga pabilyong ito ay ginamit upang aliwin ang mga batang henyo ng 10 dakilang dinastiya na nanggaling sa malayo, at kasama sa kanila ang mga batang henyo na nagmula sa Dark Cloud Dynasty na tulad niya. Whoosh! Biglang bumaba ang figure mula sa langit at naakit ang atensyon ni Alvin. Sherman! Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin nang makita niya ang puting figure sa harap ng kanyang mga mata. Sa parehong oras na nakita ni Alvin si Sherman, malinaw na nakita rin siya ni Sherman. Pagkaraan ng maikling sandali, ang voice transmission ni Sherman ay pumasok sa mga tainga ni Alvin. Alvin, talagang hinahangaan kita. Manggahas kang gumawa ng anuman at manggahas na pumatay ng sinuman. Ha. Nang matapos niya ang kanyang voice transmission, tumawa si Sherman ng malakas habang pabalik sa pavilion na tinutuluyan niya sa panahong ito. Siya ay nagsasalita tungkol sa bagay na ito sa Drake Clan's eldest young master. Ito ay isang bagay na hindi mahirap hulaan ni Alvin. Ngunit walang pakialam si Alvin. Dahil nangahas siyang patayin ang eldest young master ng Drake Clan noong araw na iyon, handa siyang harapin ang mga bagay na lalabas pagkatapos noon. Narinig niya ang mga patakaran ng Skywolf Fort. Dahil dito ay hindi siya nag-aalala na may manggahas na maghaiganti sa kanya sa Skywolf Fort. Kung ano ang nangyari mamaya, may plano na siya. Hanggat naging tanyag siya sa martial competition ng 10 Dynasties at nakuha pa ang karangalan bilang numero 1, tiyak na makukuha niya ang mataas na pagtingin sa Skywolf Fort at maging isang alagad ng Skywolf Fort. Bukod dito, siya ay magiging isang alagad na binigyan ng diin sa pagpapalaki. Pagkatapos ng lahat, walang kapangyarihan ang magpapahintulot sa isang alagad na may pambihirang likas na talento na matakpan ng alikabok. Malaki ang tiwala niya rito. Naniniwala siya na sa kanyang halaga, tiyak na magagawa niyang protektahan siya ng Skywolf Fort pagkatapos ng martial competition ng 10 Dynasties at protektahan siya mula sa pagyusig ng sinuman at anumang kapangyarihan. Sa totoo lang, gusto niyang umasa sa kapangyarihan ng Skywolf Fort. Alvin. Hindi pa nakakalakad ng ilang hakbang si Alvin nang marinig niya ang isang pamilyar na boses. Sa balkonahe ng isang kalapit na pavilion sa loob ng kanyang larangan ng paningin ay isang pamilyar na figure. Lizardo. Nagliwanag ang tingin ni Alvin habang pumailang lang siya upang makarating sa tabi ni Lizardo sa isang kisap mata.
Lizardo, kailan ka dumating? Kaka-rating ko lang kahapon. Napangiti si Lizardo. Dumating na rin si Senior. Tanong ni Alvin. Palagi niyang naramdaman ang paggalang sa kanyang puso sa guro ng Lizardo na iyon dahil minsang nailigtas ng guro ni Lizardo ang kanyang buhay. Oo. Tumanggo si Lizardo. Si Master ay naglilinang sa katahimikan sa silid. Kung ganoon hindi ko iistorbohin si Senior. Ngumiti si Alvin. Lizardo, bagay ka talaga. Kaya kaunting oras na ang lumipas, ngunit talagang nalampasan mo ang 3 antas sa isang lakad upang direktang makapasok sa ikalawang antas ng Void Interpretation Stage. Ang ikalawang antas ng Void Interpretation Stage ay tiyak na kasalukuyang cultivation ni Lizardo, at ito ay nakita ng spiritual force ni Alvin sa unang posibleng sandali. Alvin, ang iyong mga mata ay makamandag gaya ng dati. Hindi napigilan ni Lizardo na mapabuntong hininga habang nakatingin ng malalim kay Alvin. Ang iyong kasalukuyang paglilinang ay tiyak na hindi mas mababa sa akin, tama? Ngumiti si Alvin ngunit hindi sumagot. Sa halip ay tila may naunawaan si Lizardo, at nagmura siya ng nakangiti. Baliw ka talaga. Naaalala ko na noong martial competition ng Dark Cloud Dynasty noong araw na iyon, ako ay nasa ika-9 na antas ng Void Initiation Stage, samantalang ikaw ay nasa ika-8 antas lamang ng Void Initiation Stage. Ngayon, kahit na nalampasan ko na rin ang ikalawang antas ng Void Interpretation Stage, sino sa tingin mo ang mas malaking freak sa ating dalawa? Inilibot ni Alvin ang kanyang mga mata kay Lizardo, dahilan upang hindi mapigilan ni Lizardo na tumawa ng mapait. Iba ang sitwasyon ko. Pagkatapos ng araw na iyon, binigyan ako ni Master ng 2 pang Spirit Fruit, at ang isa sa mga ito ay isang Spirit Fruit na ginagamit ng mga martial artist ng Void Interpretation Stage. Tinulungan ako nitong makalusot ng isang beses mula sa unang level ng Void Interpretation Stage hanggang sa pangalawang level ng Void Interpretation Stage sa maikling panahon. Pwede ko bang kunin habang nagpapakita ka? Sa parehong oras na hindi nakaimik si Alvin, lubos niyang naramdaman ang mga benepisyo ng pagkakaroon ng isang master na may malalim na background. Bakit wala akong magandang kapalaran? Kahit na ang Rebirth Martial Emperor ay nag-iwan ng isang malaking kayamanan sa kanyang ikalawang buhay para sa kanyang ikatlong buhay, at si Alvin ay maaaring umasa sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor upang makuha ito. Ngunit wala siyang mapa ng buong Cloud Continent na hawak niya, kaya hindi niya alam kung saang lugar siya eksaktong naruroon sa Cloud Continent. Kaya, kahit na gusto niyang makuha ang dakilang kayamanan na iyon, wala siyang paraan upang mahanap ito. Habang hinahabol sina Alvin at Lizardo, may isang matandang lalaki na nakatayo sa himpapawid sa kalangitan malapit sa panlabas na kuta ng Skywolf Fort, at tahimik siyang naghintay doon na parang may hinihintay. Pagkatapos ng maikling sandali, whoosh! Isang figure ang lumabas mula sa inner fort at dumating malapit sa matandang lalaki pagkaraan ng maikling sandali, at siya ay nakatayong matatag sa kalangitan. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng uniforme ng Skywolf Fort, ngunit ang badge sa kanyang dibdib, ang pattern ng isang Skywolf ay may isang pares ng mga gintong mata. Sa Skywolf Fort, ang mga uniforme na may dalang Skywolf badge na may tansong mga mata ay mga ordinaryong disipulo, ang mga may dalang Silver-Eyed Skywolves ay core disciples at ordinaryong elder, samantalang ang mga may dalang Gold-Eyed Skywolves ay mga uniforme na tanging ang 5 Vice Fort Master ng Skywolf Fort ang may kwalipikasyong isusuot. Sa ganitong paraan, kitang-kita ang pagkakakilanlan ng nasa katanghaliang lalaki, tiyak na isa siya sa 5 dakilang Vice Fort Masters ng Skywolf Fort. Vice Fort Master Wilsoner. Bahagyang yumuko ang matanda nang makita ang middle-aged na lalaki. Marahil ang kanyang edad ay mas malaki kaysa sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na nauna sa kanya, ngunit sa mga tuntunin ng lakas, siya ay mas mababa. Bukod dito, sapat na ang katayuan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki para tumangala siya sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kung hindi dahil sa pagtulong niya sa nasa katanghaliang gulang na lalaki sa ilang mga bagay noong mga nakaraang taon, maaaring hindi siya mamukhaan ng nasa katanghaliang gulang at puntahan siya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tinawag na Wilson, at isa siya sa 5 Vice Fort Masters ng Skywolf Fort.
May kailangan ka ba? Tanong ni Wilson na may bahagyang pagkainip ng kaharap ang patriarch ng isa sa tatlong dakilang angkan ng Ancient Desert City, ang Drake Clan. Marahil ang patriarch ng Drake Clan ay maaaring mag-utos ng mga ulap at ulan sa Ancient Desert City, ngunit hindi siya naiiba sa isang langgam sa mga mata ng Vice Fort Master ng Skywolf Fort. Hanggat gusto niya, hindi banggitin ang patriarch ng Drake Clan, kahit ang buong Drake Clan ay titigil sa pag-iral. Kung hindi dahil tinulungan siya ng Drake Clan's patriarch maraming taon na ang nakalilipas, imposibleng lumabas siya at nakilala ang Drake Clan's patriarch ngayon. Vice Fort Master Wilsoner, ang apo ko ay pinatay ng isa pa ilang araw na ang nakalipas. Nakakuha ako ng impormasyon ngayon at nakumpirma ko na ang taong pumatay sa apo ko ay isang bata mula sa isa sa 10 dakilang dynasties sa Timog, ang Dark Cloud Dynasty. Nang magsalita siya rito, bahagyang nagngangalit si Leroy. Get to the point. Nagsalita si Wilson na may bahagyang pagkainip. Oo. Bahagyang natarante si Leroy nang maramdaman niya ang pagkainip ni Wilson, at nagmamadaling sinabi niya, Vice Fort Master Wilsoner, ang batang iyon na pumatay sa apo ko ay isa sa 10 mahuhusay na kabataang henyo ng Dark Cloud Dynasty na lumahok sa martial competition of the 10 dynasties. Nakiusap si Leroy kay Vice Fort Master Wilsoner. Sana ay payagan ako ni Vice Fort Master Wilson na kaladkarin siya at maghayganti para sa apo ko. Nilinaw ni Leroy ang dahilan ng kanyang pagdating. Gusto mong pumatay sa Skywolf Fort ko. Ang mukha ni Wilson ay tila natabunan kaagad ng isang layer ng hamog na nagyelo, at ang kanyang boses ay nagpahayag ng matinding lamig na naging sanhi ng pakiramdam ni Leroy na para siyang nahulog sa hukay ng yelo. Kailangan ko lang siyang ilayo, at talagang hindi ko hahayaang madungisan ng kahit isang patak ng dugo ang Skywolf Fort. Sana ay matulungan ako ni Vice Fort Master Wilson na makamit ito bilang pasasalamat sa bagay na iyon mula sa lahat ng mga nakaraang taon. Huminga ng malalim si Leroy at inilabas ang kanyang pinakamalaking trump card. Ang trump card na ito ay tiyak na ang Vice Fort Master Wilson ay may utang na loob sa kanya mula sa lahat ng mga taon na ang nakalipas, at siya ay orihinal na nilayo na iwan ang pabor na ito sa kanyang apo, si Hans. Ngunit ngayon, ang kanyang apo ay pinatay, kaya't hindi na siya nag-alala at direktang ginamit ito para sa paghihiganti para sa kanyang apo. Namilog ang mga mata ni Wilson nang marinig niya si Leroy. Sigurado ka bang gusto mong gamitin ang pabor na iyon na inutang ko sa iyo sa lahat ng mga taon na iyon? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Kapag ginamit mo ang pabor na ito, wala nang koneksyon sa pagitan mo at sa akin. Kahit na mamatay ka o ang Drake Clan ay nalipol, ito ay walang kaugnayan sa akin. Malinaw at determinadong binigkas ni Wilson ang kanyang mga salita. Huminga ng malalim si Leroy bago tumango ng mariin. Naiintindihan ko. Mabuti. Tumango si Wilson. Sumunod ka sa akin, at ipapasa ko siya sa iyo. Simula ngayon, pareho tayong magiging strangers. Pagkatapos niyang magsalita, lumipad palabas si Wilson at dumiretso sa buong hanay ng mga pavilion na ginamit upang aliwin ang mga tao mula sa 10 dakilang dinastiya. Ang pabor na inutang niya sa lahat ng mga taon na ang nakalipas ay palaging isang pag-aalala para sa kanya. Ang kakayahang ibalik ang pabor na ito ngayon ay walang alinlangan na isang uri ng pagpapalaya sa kanya. Sa kanyang mga mata, ang buhay ng isang bata mula sa Dark Cloud Dynasty ay parang isang talim ng damo, at dahil ang bata ay nakatulong sa kanya na ibalik ang pabor na kanyang inutang, ito ay ang kapalaran ng mga bata na naipon mula noong nakaraang buhay ng bata. Sumunod si Leroy sa likod ni Wilson na may masayang ekspresyon at nag-flash out. Ang Herbaceous Peony Pavilion ay ang pavilion kung saan tinutuluyan ni Lizardo. Talagang hindi ko akalain na halos nalakbay mo ang lahat ng iba pang 9 na dinastiya sa taong ito ng panahon. Hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga sa emosyon nang marinig niya ang mga karanasan ni Lizardo sa loob ng halos 1 taon na ito, at naramdaman niya na kung ikukumpara sa kanyang buhay, ang buhay ni Lizardo ay talagang napakaganda, na naging dahilan upang hindi niya maiwasang mainggit. What about you? Ano ang ginagawa mo sa 1 taon na ito? Nakangiting tanong ni Lizardo. Ako. Wala akong masyadong masayang oras na tulad mo, ako.
Umiling si Alvin at ngumiti, ngunit, hindi pa siya tapos magsalita ng malungkot ang kanyang mukha. Dahil may malakas na boses ang narinig mula sa labas. Alvin ng Dark Cloud Dynasty, lumabas ka dito. Saktong hinahanap siya ng boses na ito. WHO. Hindi mapigilan ni Alvin na sumimangot nang marinig ang boses na ito. Natitiyak niyang hindi pa niya narinig ang boses na ito sa nakaraan, at sa madaling salita, hindi niya lubos na kilala ang may-ari ng boses na ito. Si Alvin ay lumipad palabas habang may dalang nalilitong ekspresyon. Nang makita niya ang natatarantang ekspresyon ni Alvin, si Lizardo na nakapansin na hindi pangkaraniwan ang bagay na iyon ay nagmamadaling sumunod kay Alvin. Swoosh! Swoosh! Alvin at Lizardo ay kumislap sa kalangitan at nakarating sa kalangitan sa itaas ng Herbaceous Peony Pavilion sa maikling sandali, at tumingin sila mula sa malayo sa dalawang figure na nakatayo sa malayong kalangitan. Ang isa ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng uniforme ng Skywolf Fort, at ang isa ay isang matandang lalaki na nakasuot ng casual na damit. 779. Sa kasalukuyan, hindi lang sina Alvin at Lizardo ang lalabas, maging ang mga kinatawan at mga batang henyo ng iba't ibang dinastiya ay lumabas mula sa mga nakapalibot na pavilion. Kabilang sa kanila ay sina Wilbur, Irish, at Sandro, at kasama rin dito ang emperador ng dinastiyang Dark Cloud, ang pangalawang prinsipe Baihi, at ang batang prinsipe Hugh. Para naman kay Sherman, nakatayo siya sa langit kasama ang isang matandang lalaki na nakasuot ng itim. Ang matandang itim na nakadamit ay tiyak ang kanyang amo, si Bryce, ang imperial uncle ng Dark Cloud Dynasty's emperor, at siya ay mga kapatid ng iisang ama ngunit magkaibang ina kay Noriel na pinatay ni Alvin gamit ang isang anting-anting noong araw na iyon. Nagkatinginan ng mga miyembro ng Dark Cloud Dynasty. Hinahanap nila si Alvin. May nagawa ba si Alvin? Nang ang mga miyembro ng Dark Cloud Dynasty ay labis na nataranta. Tingnan ang Skywolf badge sa dibdib ng uniforme na suot nitong middle-aged na lalaki. Ang mga mata ng Skywolf na iyon ay talagang ginto. Talaga nga. I wonder if a golden-eyed Skywolf carry any special meaning. I still remember that the middle-aged man who led us into Skywolf Fort a few days ago has a Skywolf badge that possessed copper eyes. Narinig ko itong binanggit ng isang alagad ng Skywolf Fort noong araw na iyon. Sa Skywolf Fort, ang mga mata ng Skywolf sa badge ay kumakatawan sa katayuan ng bawat miyembro ng Skywolf Fort. Ang mga miyembro ng iba pang siyam na dynasties ay itinutok ang kanilang mga tingin patungo sa Skywolf badge sa dibdib ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa di kalayuan, at ang golden-eyed Skywolf ay nagbigay sa kanila ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pang-aapi. Isang grupo ng mga bumpkins. Sa sandaling ito, napansin ng lahat na ang matandang lalaki na tila napakamapagpakumbaba kapag nakatayo sa gilid ng nasa katanghaliang lalaki ay talagang sumulyap sa kanila na may masamang tingin at ininsulto sila bilang mga bumpkin. Kaagad, ang iba't ibang kinatawan at mga batang henyo ng 10 dinastiya ay galit na tumingin sa matanda, at wala silang ibang hinangad kundi putulin ang matanda. Sa mismong oras na lahat ay hindi napigil ang mag-reply ng mga insulto. Swoosh! 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 3 figure ang lumiwanag at dumating sa kalangitan sa maikling sandali. Ito ay 3 nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na nakasuot ng kulay berdeng uniforme, at halatang mga disipulo sila ng Skywolf Fort. Sa pinakahuling yugto ng panahon, inaliw nila ang mga batang henyo at kinatawan ng 10 dinastiya habang naghahanda para sa martial competition. Siya yun. Siya ang nanguna sa atin sa Skywolf Fort noong araw na iyon. Ang lahat ng mga batang henyo ng 10 dinastiya ay bumulong sa talakayan. Nakataas ang kilay ni Alvin na hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung ano ang nangyari, dahil hindi niya lubos na kilala ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito at matandang lalaki na naglabas ng isang malaking palabas pagdating para hanapin siya. Ngunit mayroon siyang bahagyang impresyon sa isa sa 3 disipulo ng Skywolf Fort na nagpakita ngayon. Kung hindi siya nagkakamali, noong siya, si Wilbur, at Irish ay dumating sa Skywolf Fort sa unang pagkakataon noong araw na iyon, sila ay tinanggap ng taong ito. Vice Fort Master.
Ang mga disipulo ng Skywolf Fort na may tansong mata na Skywolf Badge ay tumingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki na may gintong mata na Skywolf Badge at yumuko ng magalang at magalang. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagkabigla sa mga ekspresyon ng makinatawan at kabataang henyo ng 10 dinastiya kasama si Alvin. Vice Fort Master. Ang Vice Fort Master ng Skywolf Fort. Lahat, ito ang Vice Fort Master Wilson ng ating Skywolf Fort. Hindi nagtagal, ang isa sa mga disipulo ng Skywolf Fort ay tumingin sa paligid sa mga miyembro ng 10 dynasties at direktang ipinakilala ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Vice Fort Master. Vice Fort Master. For a time, lahat ng tao mula sa 10 dynasties ay yumuko kay Wilson o tumango. Bukod kina Alvin, Irish, Lizardo, at ilang mapagmataas na kabataang henyo, naroon din si Wilbur, ang emperor ng Dark Cloud Dynasty, at ilang iba pa na tumango. Lahat sila ay kilalang eksperto sa sarili nilang mga dinastiya at nagtataglay ng pambihirang katayuan. Dahil nakuha nila ang kanilang kasalukuyang katayuan, hindi sila kailanman yumuko sa sinuman. Kaya kahit kaharap nila ang Vice Fort Master ng Skywolf Fort ngayon, kahit na natatakot sila sa kanyang lakas, hindi nila binaluktot ang kanilang gulugad na naglalaman ng kanilang dignidad. Sa kanila na nasa matataas na posisyon sa mahabang panahon, ang dignidad ay higit na mahalaga kaysa anupaman. Ngunit malinaw na walang intensyon si Wilson na pag-usapan ito sa kanila. O marahil, sa mga mata ni Wilson, wala siyang pakialam. Medyo mabilis ang galaw ng matandang ito. Ngunit hindi ko akalain na ang isang Drake Clan Patriarch na tulad niya ay makakakuha ng tulong ng isang Vice Fort Master ng Skywolf Fort. Nag-iisip si Sherman sa kanyang puso habang ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumulubot sa isang bahagyang ngiti, at ang kanyang titig na naglalaman ng isang nakangiting ekspresyon ay tumingin kay Alvin na parang nakita na niya ang eksena ng pagpatay kay Alvin. Napansin ni Alvin ang kakaibang titig ni Sherman, at hindi niya maiwasang sumimangot. Ano ba talaga ang nangyayari? Kanina, itong Vice Fort Master ng Skywolf Fort ang tumawag sa akin. Ano ang hinahanap niya sa akin? Nagsalubong ang mga kilay ni Alvin habang nakatingin kay Wilson, at hindi niya alam kung bakit dumating si Wilson. Sino si Alvin? Nagsalita muli si Wilson. Ang kanyang tingin ay kalmado, at ang kanyang ekspresyon ay nanatiling hindi nagbabago tulad ng tubig sa isang sinaunang balon na para bang nagsasalita siya tungkol sa isang bagay na hindi nauugnay sa kanyang sarili. Bakit hinahanap ni Vice Fort Master Wilson si Alvin? Ilang sandali, maraming tao mula sa Dark Cloud Dynasty ang lumingon kay Alvin na nakatayo sa tabi ni Lizardo. Kasunod nito, ito ay parang chain reaction habang ang mga kinatawan at mga batang henyo ng iba pang siyam na dynasties ay binaril ang kanilang mga tingin kay Alvin. Siya si Alvin. Sa grupo ng dinastiyang Darcho, kumislap ang mga mata ng isang binata na nakadamit na asul ng bahagyang malungkot ang kanyang mukha. Hindi ba't siya ay isang batang henyo lamang mula sa dinastiyang Dark Cloud? Talagang nagawa niyang personal na hanapin siya ng Vice Fort Master ng Skywolf Fort, anong dakilang prestihiyo. Habang bumubulong sa sarili ang nakasuot na asul na binata, puno ng inggit ang kanyang mga mata. Alvin. Umiling ang payat na binata na nakatayo sa gilid ng asul na nakadamit na binata nang marinig niya ito. Ang bagay na ito ay hindi gaanong simple. Bumaba ang kanyang tingin sa matandang lalaki sa likod ni Wilson nang mapansin niya na ang mga mata ng matanda ay puno ng sobrang lamig. Kung nakita ni Alvin ang 2 taong ito, tiyak na makikilala niya sila sa unang pagkakataon dahil sila ang mismong mga taong nakipag-away sa kanya at ni Sandro sa isang restaurant sa Ancient Desert City. Pareho silang mga batang henyo mula sa dinastiyang Darchu. Hindi maganda. Samantala, napansin ni Wilbur na may mali sa matandang lalaki sa likod ni Wilson nang sa sandaling iyon ay napatitig ang mata ng matanda kay Alvin, halos lumabas ang layunin ng pagpatay sa mga mata ng matanda. Napansin ni Wilbur ang puot ng matanda kay Alvin, at ito ay puot na hindi matatapos kung wala ang kamatayan ng isang partido. Sa madaling panahon, napansin ito ng maraming tao, at kasama rito si Alvin. Siya. Hindi kaya miyembro siya ng Drake Clan.
Pero kahit na ang Patriarch ang may pinakamataas na status sa clan, isang miyembro lang ng Drake clan ay malamang na hindi niya kayang tulungan ang Vice Fort Master ng Skywolf Fort, di ba? Ang mukha ni Alvin ay lumubog, at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng mapagtanto niyang maaaring siya ay nagkamali. Hindi niya akalain na ang isang miyembro lamang ng isang Drake clan ay talagang makakagawa sa Vice Fort Master ng Skywolf Fort na makita siya ng personal. Kung tungkol sa layunin, ito ay malinaw. Siguro, there's some kind of relationship between them. A single wrong move caused every move to be wrong. I only hope that I'll be able to smoothly escape this calamity. Huminga ng malalim si Alvin habang kumikislap ang mga maliwanag na ilaw sa kanyang mga mata, at ang kanyang isip ay napuno ng napakaraming mga iniisip at ideya. Samantala, maraming paraan upang harapin ang problema ang nag-flash sa kanyang puso. Ang una, humingi ng tulong sa amo ni Lizardo. Ngunit kahit na ang Panginoon ni Lizardo ay handang tumulong sa kanya, ngunit ang Skywolf Fort ay hindi ang Dalton clan ng Darming Dynasty. May mga eksperto na kasing dami ng mga ulap sa Skywolf Fort, at kahit na ito ay mga eksperto sa ikapitong antas ng Void Transformation Stage o mas mataas, malamang na marami. Maaaring hindi makayanan ng amo ni Lizardo ang isang napakalaking tulad nito. Ang pangalawa, gamitin ang huling dalawang anting-anting na iniwan ng kanyang ama para patayin itong Skywolf Fort Vice Fort Master at ang miyembro ng Drake clan bago tumakas sa Ancient Desert City. Ngunit sa ganitong paraan, maaaring siya ay makatakas sa Ancient Desert City, ngunit maaaring hindi makatakas sa pagtugis ng Skywolf Fort. Bukod dito, kapag ginawa niya ito, posibleng isangkot nito sina Wilbur at Irish, at ito ay isang bagay na hindi niya gustong makita. Sa ilang sandali, naiisip lamang ni Alvin ang dalawang pamamaraang ito upang harapin ang mahirap na problemang nasa harap niya, ngunit ang parehong mga pamamaraang ito ay tila hindi maaasahan. Hindi kaya ako, si Alvin, ay talagang mamamatay dito ngayon. Walang kamalay-malay, ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay nabaluktot sa isang tipak ng pait, hindi maipaliwanag na Cap-Aton. Siya si Alvin. Sa grupo ng Darming Dynasty, isang binata na nakasuot ng pilak na roba na may gintong mga gilid ay tumingin sa binata sa kanyang tabi habang nagtatanong ito na may halong ngiti. Kung titingin dito si Alvin sa sandaling ito, tiyak na makikilala niya sa isang sulyap na ang binata na nagtatanong ay eksaktong taong nakilala niya minsan sa Ice Flame Pavilion ng Darming Dynasty's capital. Si Ted, ang numero 1 eksperto ng Dalton clan sa nakababatang henerasyon at isa sa dalawang pinakatanyag na mga batang eksperto sa Darming Dynasty. Ang mukha ni Ted ay kumikislap sa pagitan ng maaliwalas at madilim na ekspresyon nang tanungin siya ng kanyang karibal, at hindi niya ito pinansin. Imperial brother, siya si Alvin. Pero, mukhang tatamaan siya ng kamalasan ngayon. Tumawa si Clyde. Si Clyde ang tiyak na ikatlong prinsipe na nakatagpo ni Alvin sa ikasyam na palapag ng Ice Flame Pavilion noong araw na iyon, at siya rin ang nag-iisang batang henyo mula sa Darming Dynasty na hindi umatake kay Alvin noong araw na iyon. Malinaw, ang binata na nakasuot ng pilak na damit na may gintong mga gilid ay ang Crown Prince ng Imperial Family ng Darming Dynasty, si Arlott. Elder Kiana, ang amo ng taong iyon sa panig ni Alvin ang pumatay kay Elder Kevin. Ang nagbabagang tingin ni Ted ay tumitig kay Lizardo na nasa tabi ni Alvin. Nang maalala niya ang eksena mula noong araw na iyon, nakaramdam pa rin siya ng bahagyang lamig sa kanyang gulugod kahit hanggang ngayon habang ang matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon na mukhang ordinaryo ay gumamit ng isang hakbang para patayin ang isa sa dalawang pinakamalakas na eksperto sa kanilang Dalton clan. Ang ekspresyon ng matandang nakasuot ng kulay abo na nakatayo sa malapit ay hindi maiwasang maging malungkot nang marinig niya si Ted. Siyempre, hindi niya pinukaw ang intensyon na maghayganti, dahil alam niya malinaw sa kanyang puso na dahil kayang patayin ng ekspertong iyon ang matandang kaibigan niya sa isang galaw, ganoon din ang kakayahan ng ekspertong iyon na patayin siya sa isang galaw, dahil pareho silang may pantay na lakas. Sa kalangitan, ang kapaligiran ay napakabigat, at ang tunog ng panganib ay maririnig sa hangin at hiyawan ng mga ibon. Si Alvin ay naging sentro ng atensyon. Ikaw si Alvin. Sa wakas, ang Vice Fort Master ng Skywolf Fort, Wilson, ay tumingin kay Alvin, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bahagyang pagkagulat.
780. Malinaw, nabigla siya sa edad ni Alvin. Ang isang binata na mukhang nasa edad 25 ay may kakayahang maging tanyag sa Dark Cloud Dynasty at makakuha ng mga kwalipikasyon para lumahok sa martial competition ng 10 Dynasties, at pinatay pa niya ang walang kabuluhang disipulo ng Drake Clan, kaya talagang nakakagulat. Oo. Sumagot si Alvin nang harapin ang tanong ni Wilson dahil kailangan niyang aminin na siya si Alvin ngayon kahit na ayaw niya. Kung ang maraming nagbabagang tingin na bumaril sa kanya ay napalitan ng mga sword lights, malamang na nag-iwan na sila ng napakaraming buta sa kanyang katawan noon pa man. Ikaw, sundin mo si Patriarch Drake. Ang pagkagulat sa mga mata ni Wilson ay mabilis na naglaho at nabawi ang kalmado nito, at ang kanyang mga salita ay napuno ng hindi mapag-aalinlanganang tono. Patriarch Drake. Gaya ng inaasahan. Malungkot ang mukha ni Alvin dahil mukhang tama ang hula niya. Ang matandang iyon na walang ibang hinahangad kundi lumunin siya kapag tinitingnan siya ay talagang miyembro ng Drake Clan, at ang matanda ay ang patriarch pa ng Drake Clan. Sa madaling salita, ang matanda ay ang lolo ng walang kabuluhang disipulo ng Drake Clan na pinatay niya, si Hans. Ngunit nang harapin ang hindi mapag-aalinlangan ng utos ni Wilson, si Alvin ay tila hindi niya narinig, at sa halip ay tumingin siya ng walang pakialam kay Wilson. Vice Fort Master Wilsoner, kung hindi ko mali ang pagkakaalala. Sa kasalukuyan, dahil nasa Skywolf Fort ako, maituturing akong guest ng Skywolf Fort, di ba? Kumunat ang noo ni Wilson. Anong gusto mong sabihin? Gusto ko lang malaman ni Vice Fort Master Wilson na bisita ako ng Skywolf Fort at hindi alagad ng Skywolf Fort. Kaya wala kang kapangyarihang utusan ako. Nagsalita si Alvin ng salita sa bawat salita, at ang kanyang mga salita ay hindi mapagpakumbaba o mapagmataas, gayunpaman sila ay puno ng mapagmataas at hindi sumusukong kalikasan. Ang mga salita ni Alvin ay naging sanhi ng pagkatulala ng lahat mula sa 10 dinastiya. Gusto bang mamatay ni Alvin? Naglakas loob siyang magsalita sa Vice Fort Master ng Skywolf Fort ng ganito. Ang mga taong iyon na labis na napupuot kay Alvin ay sumambulat sa kagalakan sa kanilang mga puso, at tila nakita na nila ang eksena ng pagpatay kay Alvin sa ilalim ng galit ni Wilson. Mapangahas. Ang 3 disipulo ng Skywolf Fort ay may malungkot na ekspresyon, at tinuligsan nila si Alvin. Isang batang mula sa kanayunan ang nangahas na maging walang galang sa Vice Fort Master ng ating Skywolf Fort. Nililigawan mo si kamatayan. Habang nagsasalita sila, ang origin energy sa kanilang mga katawan ay tumaas, at ang kababalaghan ng langit at lupa ay unti-unting lumitaw sa kalangitan sa itaas nila. 100 sinaunang Horned Dragon silhouette ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng bawat isa sa 3 disipulo ng Skywolf Fort. Malinaw, silang 3 ay mga martial artists sa ika-7 antas ng Void Interpretation Stage. Lahat ng miyembro mula sa 10 dinastiya ay hindi maiwasang mapabuntong hininga nang makita ang tagpong ito. Ang katayuan ng 3 disipulo ng Skywolf Fort na ito ay tila pinakamababa lamang sa Skywolf Fort, ngunit ito ay eksaktong mga pag-iral tulad nito na talagang ika-7 antas ng Void Interpretation Stage na mga martial artist. Sa sandaling ito, lubos nilang napagtanto ang mga mapagkukunan at reserba ng Skywolf Fort, at naging sanhi ito ng kanilang pagkagulat mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ito ay karapat-dapat na maging Panginoon sa hangganang ito ng mga banyagang lupain na pinakamalapit sa 10 dinastiya. Kahit na ilang elder lang ang umalis sa Skywolf Fort, malamang na sapat na sila para lipulin ang alinmang dynasty. Kung ang isang Vice Fort Master ay personal na gumawa ng hakbang, kung gayon ang pagpuksa sa 10 dinastiya ng mag-isa ay malamang na mangangailangan lamang ng kaunting pagsisikap. Whoosh! 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 3 figure ang tila na pag-usapan nila ito kanina at dumating upang tumayo sa tabi ni Alvin sa maikling sandali. Wilbur, Irish, Sandro. Kahit na labis na naantig ang puso ni Alvin nang makita niya ang 3 taong ito, hindi pa rin niya maiwasang hikayatin. Uncle Flair, Irish, at Kuya Zhang. Ang bagay na ito ay hindi nauugnay sa inyong lahat, dapat kayong lahat ay umalis. Magbabahagi siya ng kayamanan sa kanila, ngunit hindi niya ito sasamahan ng kasawian.
Kuya Alvin, huwag mong kalimutan na hindi lang ikaw ang sumasalungat sa walang kabuluhang alagad ng Drake clan noong araw na iyon. Seryosong nagsalita si Irish. Exactly. Simula nang magkaproblema tayo, sabay na tayong magtitiis. Si Sandro ay may tapat na ekspresyon at walang takot na nagsalita. Kaya kayong tatlo ang kasabwat niya noong araw na iyon. Ang mga tingin ni Leroy ay dumaan sa tatlong grupo ni Wilbur, at ang kanyang hangarin na pumatay ay nakakatakot. Kasunod nito, tumingin siya kay Wilson na nasa tabi niya habang pinipigilan ang galit sa kanyang puso at mapagpakumbabang sinabi, Vice Fort Master Wilsoner, kung maaari, gusto ko rin silang isama. Hindi tumingin si Wilson kay Leroy at walang pakialam na sinabi, isang tao lang ang maaari mong isama, dahil ito ang kasunduan natin kanina. Para naman sa tatlo pang tao, hanggat wala sila sa aking Skywolf Fort, kung gayon anuman ang gagawin mo sa hinaharap ay natural na walang kaugnayan sa aking Skywolf Fort. Napakalinaw ng mga salita ni Wilson, ikaw, Leroy, maaari lamang isama si Alvin at umalis ngayon dahil iyon ang ibinabalik kong pabor sa iyo. Yung tatlo pang tao, basta nasa Skywolf Fort sila, hindi mo sila mahawakan. Ngunit kapag umalis na sila sa Skywolf Fort, hindi na makikialam ang Skywolf Fort kahit anong gawin mo. Nagningning ang mga mata ni Leroy nang marinig niya ito. Salamat sa iyong paggabay, Vice Fort Master Wilsoner. Alvin, inutusan ka ni Vice Fort Master Wilson na umalis kasama ko, pero hindi ka aalis. Baka gusto mo talagang suwiin ang utos ni Vice Fort Master Wilson. Nagpakita ng malamig na tingin si Leroy habang nakatitig kay Alvin at nagtanong sa mahinang boses. Matandang kambing, may sira ba sa tenga mo? Ngumisi si Alvin. Nasabi ko na kanina. Hindi ako alagad ng Skywolf Fort at hindi ko kailangang sumunod sa utos ng isang Skywolf Fort's Vice Fort Master na katulad niya. Siyempre, kung gusto ng isang Vice Fort Master na tulad niya na itulak palabas ang isang bisita na inimbitahan ng Skywolf Fort sa lahat ng paraan mula sa Dark Cloud Dynasty, wala akong anumang pagtutol. Ngunit sa oras na iyon, natatakot akong sabihin ng mga tao na para sa kapakanan ng kanyang makasariling pagnanasa, binaliwala ng Vice Fort Master ng Skywolf Fort ang reputasyon ng Skywolf Fort at gusto niyang patayin ang isang panauhin na inimbitahan ng Skywolf Fort. Binigyang diin ni Alvin ang salitang panauhin. Anong paraan sa mga salita? Sa wakas ay nagbago ang kalmadong ekspresyon ni Wilson habang kumikislap sa kanyang mga mata ang isang tipak ng hindi mahahalatang malamig na liwanag. Anak, nililigawan mo si kamatayan. Nang makita nilang si Alvin ay naglakas loob pa ring maging mapangahas sa harap ng Vice Fort Master ng Skywolf Fort, ang tatlong disipulo ng Skywolf Fort ay agad na nagalit at sabay-sabay silang sumugod kay Alvin. Si Alvin ay lubos na hindi nakalaban nang humarap sa pag-atake ng tatlong eksperto sa Void Interpretation Stage sa ikapitong antas. Sa sandaling ito, gumawa ng hakbang si Wilbur. Sa pagtaas ng kanyang kamay, ang kanyang manggas ay tumangay habang ang kanyang origin energy ay tumataas, at direkta niyang pinalipad ang tatlong Skywolf Fort disciples na bumagsak ng buong lakas. Whoosh! Sa kalangitan sa itaas ng Wilbur, 600 parang buhay na sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon ang namuo at nakapulupot. Ika-4 na antas ng Void Transformation Stage. Kaagad, lahat mula sa 10 dinastiya, kabilang ang dinastiyang Dark Cloud, ay labis na nabigla. Si Wilbur ay talagang isang pang-4 na antas na eksperto sa Void Transformation Stage. Malungkot ang ekspresyon ni Bryce, ang amo ni Sherman. Ang mga mag-aaral ng Dark Cloud Dynasty's Emperor ay hindi napigilan ang paghihigpit habang siya ay bumubulong. Hindi ko talaga akalain na itinago niya ang kanyang lakas ng ganoon kalalim. Sa ganitong paraan, ang Grand Imperial Uncle na hindi pa naririnig hanggang ngayon ay malamang na namatay sa kanyang mga kamay. Sa sandaling ito, ang ikalawang prinsipe Baihi, ang batang prinsipe Hugh, Sherman, at ang iba pang mga kabataang henyo ng dinastiyang Dark Cloud ay nagpahayag ng mga nakakagulat na ekspresyon. Hindi nila naisip na ang lakas ng eldest master ng Flare Clan, Wilbur, ay magiging ganoon kalakas. Ika-4 na antas ng Void Transformation Stage. Ang ganoong lakas ay sapat na upang tingnan ang buong Dark Cloud Dynasty. Hindi.
Kahit na maliitin ang lahat ng 10 dinastiya, malamang na hindi ito magiging problema. Ito ay isang bagay na ganap na makikita mula sa kawalang paniwalang tumakip sa mga mukha ng lahat ng miyembro ng iba pang 9 na dinastiya. Kahit na narinig ko ang tungkol sa Wilbur ng Dark Cloud Dynasty sa nakaraan, hindi ko akalain na siya ay magiging isang nakakatakot na eksperto. Napabuntong hininga ang mga eksperto ng iba't ibang dinastiya. Ang ganyang eksperto ay talagang lumitaw sa Dark Cloud Dynasty. Ang mga batang henyo ng iba't ibang dinastiya ay labis ding nabigla. Ika-4 na antas ng Void Transformation Stage. Hindi na kailangang sabihin, bilang miyembro ng 10 dynasties, sapat na ang iyong likas na talento para hayaan kang maging mayabang. Ngunit, inatake mo ang mga disipulo ng aking Skywolf Fort sa aking Skywolf Fort. Itinuturing mo ba akong wala? Malamig na tiningnan ni Wilson si Wilbur habang nagsasalita siya. Sa sumunod na sandali, walang malinaw na nakakita sa nangyari bago lumipad si Wilbur habang ang origin energy sa kanyang katawan ay halos mamatay, na naging sanhi ng paglayo ng kanyang aura, at siya ay nasa bingit ng pagbagsak. Fu! Matapos iluwa ni Wilbur ang isang subo ng dugo, tumingin siya kay Wilson na may titig na puno ng takot. Malakas talaga ang isang eksperto sa ika-7 antas ng Void Transformation Stage. Hindi naman masama ang iyong kakayahan sa pag-unawa. Kaunting parusa lang ang ibinigay ko sa iyo kanina. Kung maglakas loob ka pang gumawa ng pagkakasala, tiyak na mapilayan ko ang iyong paglilinang. Nagsalita si Wilson ng walang pakialam, at habang ipinapakita ng kanyang mga salita na lubos niyang hindi sineseryoso si Wilbur. Paano kung nasa ika-4 na antas ng Void Transformation Stage si Wilbur? Si Wilbur ay hindi pa rin naiiba sa isang langgam na nauna sa kanya. Ikaw. Ang magandang mukha ni Irish ay agad na naging malungkot, at galit na tinitigan niya si Wilson nang makita niyang nasugatan ng husto ang kanyang ama. Ngunit hindi pa siya nagsasalita nang pigilan siya ni Wilbur, na nataranta, dahil natatakot siyang mailabas ng kanyang anak ang kanyang galit kay Wilson. Kung tumama si Wilson ng isang nakamamatay na suntok, kung gayon kahit 10 sa kanya ay hindi mapoprotektahan ang kanyang anak na babae. Tito Flair. Tumingin si Alvin kay Wilbur na may nag-aalalang ekspresyon, at sa pagtaas ng kanyang kamay, diretso niyang binawi ang isang medicinal pill at inilagay ito sa kamay ni Wilbur. Ito ay. Natigilan si Wilbur nang makita niya ang medicinal pill sa kanyang harapan. Grade 3 Life Recovery Pill, sabi ni Alvin. Lumiwanag ang mga mata ni Wilbur, at nagmamadali niyang ininom ang Grade 3 Life Recovery Pill. Pagkaraan ng maikling sandali, ang kanyang mga sugat ay gumaling ng higit sa kalahati, at ang kanyang malagim na maputlang mukha ay nakabawi ng bahagyang rosas. Grade 3 Life Recovery Pill. Sa ilang sandali, maraming tao mula sa 10 dinastiya ang tumingin kay Alvin ng may pagtataka. Kahit na ito ay nasa 10 dynasties, ang isang Grade 3 Life Recovery Pill ay maaaring ituring na isang bihirang bagay. Tumangging magkomento si Alvin nang humarap sa mga nakakagulat na titig na ito. Hindi kasi siya handa, kung hindi, nakapagpino pa siya ng isang Grade 2 Life Recovery Pill. Teka! Grade 2 Life Recovery Pill. Sa sandaling ito, isang flash ng inspirasyon ang lumitaw sa isipan ni Alvin, at nag-isip siya ng isang paraan upang makatakas sa suliraning ito. Ang paraan ay upang ilantad ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang Grade 2 na alchemist at gawin ang Vice Fort Master ng Skywolf Fort na hindi gustong makipagkamay sa kanya. Marahil ay may mga Grade 3 na alchemist sa Skywolf Fort, ngunit talagang imposible na mayroong Grade 2 alchemist sa Skywolf Fort. Ito ay isang bagay na hindi mahirap para kay Alvin na malaman sa pamamagitan ng dalawang buhay ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Ang Skywolf Fort ay isang kapangyarihan lamang na matatagpuan sa hangganan ng mga dayuhang lupain, at ito ay ganap na wala sa buong banyagang lupain. Ang sinuman sa mga first-rate na kapangyarihan sa gitnang lugar ng foreign lands ay kailangan lamang magpadala ng isang Martial Monarch Stage Expert, at madali nilang malipol ang Skywolf Fort. Ang isang eksperto sa Martial Monarch Stage ay isang alamat sa 10 dynasties, ngunit ito ay isang bulong-bulungan sa mga hangganan ng mga dayuhang lupain, at sa gitnang lugar ng mga dayuhang lupain, ito ay talagang umiral sa halip.
Hanggat ito ay hindi bababa sa isang first-rate na kapangyarihan ng mga dayuhang lupain, magkakaroon ng maraming mga eksperto sa martial monarch stage na naruroon. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.